Sa isang maliit na baryo na tahimik at malayo sa ingay ng syudad, naninirahan si Ramon kasama ang kanyang dalawang anak, ang 5 anyos na si Marco at ang 12 anyos na si Liza. Ang kanilang tahanan ay gawa lamang sa kahoy at pawid. May mga butas na sa dingding at madalas kapag umuulan ay kailangan nilang maglatag ng mga palanggana para saluhin ang tulo ng bubong. Sa kabila ng kahirapan, dama ng sinuman ang init ng pagmamahal sa loob ng kanilang munting bahay. Si Ramon ay isang mekaniko na kilala sa baryo hindi lang sa kanyang kasanayan, kundi lalo na sa kanyang pagiging matulungin. Hindi siya kumikita ng malaki, ngunit palagi siyang handang mag-abot ng tulong sa mga kapitbahay na may sirang bisikleta o motorsiklo. Marami sa mga tao ang nagsasabing, kung mayaman lang si Ramon, baka matagal na siyang nagkaroon ng sarili niyang malaking talyer. Ngunit para kay Ramon, sapat na ang mabigyan ng disenteng buhay ang kanyang mga anak. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ng tuyo at sinangag, nag-usap ang mag-aama. Pa, bumad ni Marco habang sinusubo ang pagkain. Balang araw, gusto kong maging engineer para makagawa ko ng mas magagandang sasakyan. Hindi lang yung mga lumang inaayos mo. Napangiti si Ramon at hinaplos ang balikat ng anak. Maganda yan, anak. Huwag mong isipin na hadlang ang kahirapan. Basta't magsipag ka at mag-aral ng mabuti, makakamit mo rin ang pangarap mo. Sumabat naman si Liza. Ako naman gusto kong maging guro para matulungan ko yung mga batang katulad ko na hirap din minsan sa eskwela. Ang sarap sigurong pakiramdam na may natututo dahil sa'yo. Tumawa si Ramon at pinisilang piski ng anak na babae. Napakaganda na mga pangarap ninyo. Pero tandaan nyo, higit pa sa propesyon, ang mahalaga ay manatili kayong mabubuting tao. Sa simpleng mga salitang iyon, naramdaman ng magkapatid ang lalim ng pagmamahal ng kanilang ama. Kahit hindi sila mayaman, ramdam nila na mayaman sila sa mga aral at gabay na hatid ng kanilang ama araw-araw. Ngunit hindi madali ang kanilang buhay. Madalas ay kapos sila sa bayarin sa kuryente at tubig. May mga pagkakataon na kailangan nilang mag-ilaw gamit ang lampara kapag naputulan sila ng kuryente. Minsan, ang kanilang hapunan ay lugaw na lamang na may kaunting asin at bawang. Ngunit sa bawat pagsubok, hindi nawawala ang kanilang pagtutulungan. Tuwing gabi, sabay-sabay silang magdadasal. Ama namin, maraming salamat sa araw na ito. Sana po ay bigyan ninyo kami ng lakas at pasensya para malagpasan ang aming mga problema. Panalangin ni Ramon habang nakaluhod. Ang mga anak naman ay sabay na sasagot ng amen at saka magkakatabi silang hihiga sa banig. Isang Sabado ng hapon, habang nasa talyer si Ramon, dumating si Aling Nena, isang kapitbahay na kilala sa kanilang lugar. Ramon, wika niya, pasensya ka na at istorbo. Pero pwede mo bang tingnan itong bisikleta ng apo ko? Nahulog kasi sa kanal. Bagamat pagod na mula sa maghapong trabaho, ngumiti pa rin si Ramon. Walang problema, Aling Nena. Iwan mo lang dito at aayusin ko. Sabihan mo na lang yung apo mo, bukas pwede na niyang gamitin. Ngumiti si Aling Nena at nagsabi ng, salamat talaga Ramon. Wala ka nang sinisingil, pero sana tanggapin mo itong kamatis na pinitas ko kanina. Tinanggap ni Ramon ang basket ng kamatis at ngumiti. Salamat po, malaking tulong na ito para sa ulam namin. Pag-uwi niya, agad niyang ipinakita sa mga anak ang dala. O mga anak, tingnan nyo, may kamatis tayo para sa ulam. Hindi lahat ng tulong ay pera. Minsan mas mahalaga yung simpleng pagmamalasakit. Habang sabay-sabay silang naghahanda ng hapunan, muling nagtanong si Marco, Pa, hindi ka ba napapagod sa lahat ng ito? Parang araw-araw lagi kang may ginagawa para sa ibang tao. Napatingin si Ramon sa kanya at seryosong sumagot. Anak, ang pagiging mabuti ay hindi nakakapagod kung alam mong may napapasaya ka. At higit sa lahat, tinuturuan ko kayo na huwag lang sarili ninyo ang isipin. Balang araw, makikita nyo kung bakit mahalaga ang mga bagay na ito. Ang baryo ay kilala sa pagiging magkakapitbahay na laging nagtutulungan. Ngunit mayroon ding mga taong hindi maiwasang manlait. May mga pagkakataon na pinagtatawanan si Ramon ng ilan. Sinasabing wala siyang mararating dahil wala siyang sariling negosyo. May isang beses na narinig ni Marco ang usapan ng dalawang matanda sa tindahan.
Si Ramon? Aba, hanggang ganyan na lang yun. Laging mekaniko, laging tumutulong pero wala namang ipon, sabi ng isa. Masakit sa tenga ng biyata, ngunit pinili niyang manahimik. Nang sabihin niya ito kay Ramon, numiti lamang ang kanyang ama at sinabing, "Hayaan mo na sila, anak. Hindi nila alam ang lahat. Ang mahalaga ay alam natin kung sino tayo at kung anong klaseng tao tayo." Sa kabila ng lahat, mahal ng komunidad ang pamilya ni Ramon. Kapag may pista o pagtitipon, laging may nag-aanyaya sa kanila. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil kilala sila bilang mabubuting tao. Isang gabi bago sila matulog, naglatag ng banig si Liza at tinanong ang ama, paano kung hindi matupad yung mga pangarap namin?" Umupo si Ramon sa tabi ng kanyang anak at hinawakan ang kamay nito. "Anak, minsan hindi natin kontrolado ang lahat. Pero tandaan mo, hanggat may sipag, tiyaga at pananalig, lagi kayong may pag-asa. At kahit hindi ninyo maabot ang pinakamataas na pangarap, mas mahalaga na naging mabubuting tao kayo habang lumalaban." Dahil sa mga salitang yon, ramdam ng magkapatid na kahit anong mangyari, hindi sila pababayaan ng kanilang ama. Sa simpleng pamumuhay nila, natutunan nilang maging matatag, may malasakit sa kapwa, at higit sa lahat, may pag-asa sa bawat bukas. At sa tahimik na baryong iyon, sa kabila ng lahat ng kahirapan, unti-unti nang nabubuo ang isang kwento na magbabago hindi lamang sa buhay nila, kundi pati sa mga taong kanilang matutulungan sa darating na panahon. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging malinaw ang pangarap ni Ramon para sa kanyang pamilya. Gusto niyang maiahon sina Marco at Liza mula sa kahirapan at magkaroon sila ng mas maayos na kinabukasan. Madalas niyang isipin na kung magkakaroon lamang siya ng sapat na puhunan, makakapagtayo siya ng sariling talyer. Sa ganoong paraan, hindi na niya kailangang umasa sa mga maliit na trabaho na binibigay lang ng iba. Isang gabi, matapos maghapong magtrabaho sa lumang talyer ng kanyang kaibigan, umupo si Ramon sa harap ng kanilang bahay habang pinagmamasdan ang mga bituin. Lumapit si Marco, bit-bit ang kanyang mga libro. Mahina nitong sabi, "Hirap po ako sa math pero hindi ako susuko kasi gusto kong maging engineer." Napangiti si Ramon at hinaplos ang buhok ng anak. "Mabuti yan, anak. Huwag mong isipin na mahirap. Lahat ng bagay kaya mong matutunan basta't may tiyaga. At tandaan mo, hindi ako mayamang tao para maibigay sa inyo ang lahat ng bagay. Pero kaya kong ibigay ang suporta ko sa inyong dalawa." Sa gilid naman, abala si Liza sa pag-aayos ng mga tinapay na ilalako niya kinabukasan. Baka bukas makabenta ako ng 10 piraso. Dagdag bayad po ito sa project namin sa eskwela." Masayang wika ng batang babae. Napalunok si Ramon kahit nakikita niyang hirap ang kanyang anak. Dama niya ang kasipagan at dedikasyon nito. "Anak, hindi mo na dapat problemahin yan, pero salamat sa pagtulong. Balang araw, makikita mo, babalik lahat ng sakripisyo mo sa mas magandang bagay." Ngunit sa kabila ng mga pangarap, dumadating din ang mabibigat na pagsubok. Sa eskwela, madalas na naiiba si Marco sa kanyang mga kaklase. Luma ang kanyang sapatos at madalas ay may butas pa ang talampakan. Minsan, habang recess, napansin ng mga kaklase niya ito. "Marco, bakit di ka pa bumili ng bago? Nakakahiya naman yung suot mo," sabi ng isa, sabay tawa ng iba. Namula ang mukha ng binata, ngunit pinili niyang huwag na lang sumagot. Pag-uwi niya, agad siyang nagtago sa kwarto. Napansin ito ni Ramon, kaya nilapitan siya. "Anak, bakit malungkot ka?" tanong ng ama. Umiling si Marco, ngunit maya-maya'y bumuhos ang kanyang luha. "Pinagtatawanan po nila ako. Sabi nila mukha akong pulubi kasi luma ang sapatos ko. Nahihiya po ako." Hinawakan ni Ramon ang balikat ng anak at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Marco, huwag mong hayaan na ang mga salita ng ibang tao ang magpababa sa iyo. Ang tunay na yaman ng tao ay nasa puso at isipan, hindi sa damit o sapatos. Mas gugustuhin kong lumaki kang marangal kaysa may bagong gamit pero mayabang at walang respeto." Napayakap si Marco sa kanyang ama at sa sandaling iyon, muli niyang naramdaman ang lakas na nagmumula sa kanilang pamilya.
Si Lisa naman, sa kabila ng kanyang murang edad, ay nagsimula ng masanay sa pagtitinda. Madalas siyang bumangon ng maaga upang ihanda ang mga tinapay at kakanin na ipinagagawa ng kanilang kapitbahay. Pagkatapos noon ay pupunta siya sa paaralan. May mga pagkakataon na napapagod siya at halos hindi na makapag-aral ng mabuti sa gabi. Isang araw, napansin siya ng kanilang guro. "Lisa, bakit parang antok ka lagi sa klase? Ayos ka lang ba?" tanong ng guro. Napayuko si Lisa. "Pasensya na po, ma'am. Nagtitinda po kasi ako ng tinapay bago pumasok. Gusto ko po kasi makatulong kay Papa." Nagulat ang guro ngunit napangiti. "Napakabuting anak mo, Lisa. Huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang." Ang kanyang mga sakripisyo ay hindi lingid sa mata ng kanyang mga kaklase. May ilan na naaawa, ngunit may ilan ding nang aasar. Si Lisa, tindera ng tinapay. Baka bukas, tindera na rin siya ng gulay. Biro ng isa. Ngunit imbes na mainis, mumiti lamang si Lisa at sinabing, mas mabuti nang magtinda kaysa magnakaw. Dahil doon, hindi na siya muling pinagtawanan ng mga kaklase. Samantala, si Ramon naman ay patuloy na nahihirapan sa pagkayod. Tuwing gabi, iniisip niya kung paano niya pagsasabayin ang lahat ng bayarin. Kuryente, tubig, tuition ng mga anak at pagkain. May mga pagkakataon na pumapasok siya sa bahay na halos wala ng laman ng bulsa. Ngunit hindi siya sumusuko. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain, napansin ni Marco ang malalim na buntong hininga ng kanyang ama. "Pa, okay ka lang ba? Para kang pagod na pagod," tanong niya. Ngumiti si Ramon, kahit pilit. "Ayos lang ako, anak. Laban lang tayo. Andaan nyo, bawat pagod ko para sa inyo ito. Kaya siguraduhin nyo lang na sulitin ang bawat oportunidad sa eskwela." Sa mga gabing gaya ni po, muling na naditipon ang pamilya para magdasal. "Diyos ko," wika ni Ramon habang nakapikit, "bigyan niyo po kami ng lakas na harapin ang bawat pagsubok. Huwag niyo pong pababayaan ng aking mga anak." Sa tabi niya, sabay na pumipikit sina Marco at Lisa. Taimtim na nakikinig, sa baryo, kilala ang pamilya ni Ramon hindi lamang sa kanilang kasipagan kundi sa kanilang kabutihang loob. Maraming kapitbahay ang humahanga sa kanila. Ngunit sa bawat papuri, may mga tao ring naiinggit at palaging may masasabi. "Si Ramon, puro pangarap lang yan. Walang mararating. Hanggang dyan na lang yan." Bulong ng ilang kapitbahay. Ngunit hindi ito pinapansin ni Ramon. Ang mahalaga para sa kanya ay patuloy siyang nakatatayo at hindi bumibigay sa hamon ng buhay. Habang patuloy na lumilipas ang mga buwan, mas nagiging matatag ang kanyang mga anak. Sa bawat pagkadapa, natututo sila na bumangon muli at sa bawat pangarap na kanilang binabanggit sa kanilang ama, lalong tumitibay ang paniniwala ni Ramon na daraping ang araw, may magandang kapalaran na naghihintay para sa kanilang pamilya. Ang simpleng buhay nila, puno ng pangarap, puno ng hirap, ngunit hindi nauubusan ng pag-asa, ay siyang magiging pundasyon ng mas malalaking pangyayari na magbabago sa kanilang kapalaran sa mga susunod na taon. Isang hapon, matapos ang isang linggong turo trabaho at pagbebenta ng tinapay, napagpasyahan ni Ramon na isama sina Marco at Liza sa bayan. Bihira silang makapamasyal, kaya't kahit kapos sa pera ay naisip niyang makabubu dito upang kahit paano'y maglibang ang kanyang mga anak. Naglakad sila sa gilid ng kalsada, dumaan sa mga tindahan at bumili ng mumurahing ice cream bilang simpleng regalo sa dalawang bata. "Pa, ang sarap!" wika ni Liza habang hawak ang kanyang maliit na cone. "Kahit maliit lang ito, parang espesyal kasi sabay-sabay tayong kumakain." Tumawa si Ramon at hinaplos ang ulo ng anak. Minsan, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang bagay na meron tayo. Ang mas mahalaga ay kasama natin ang isa't isa. Habang naglalakad sila, biglang nakarinig sila ng malakas na preno ng sasakyan. Kak! Napalingon sila at nakita ang isang kotse na mabilis na bumangga sa poste at tumagilid. Ang kotse ay agad na nagliyab at makikita sa loob ang isang babae na sumisigaw. Humahampas sa salamin at hindi makalabas. "Pa!" sigaw ni Marco. "May tao sa loob!" Agad na tumakbo si Ramon patungo sa kotse, hindi na iniisip ang panganib. Tumutulong sina Marco at Liza sa abot ng kanilang makakaya.
Tay, ang init! Bularas ni Liza habang sinusubukan hawakan ang pinto. Ngunit mabilis itong nag-init dahil sa apoy. Marco, tumulong ka sa tatay mo! Buksan natin ang pinto! Sigaw ni Ramon. Pinilit nilang hilahin ang pinto habang unti-unting lumalaki ang apoy sa harap ng sasakyan. Ang mga tao sa paligid ay nagsisigawan. May ilan na natatakot lumapit. Huwag na kayo, baka sumabog yan, babala ng isang lalaki. Ngunit hindi nagpatilag si Ramon. Kung hindi natin siya tutulungan, mamamatay siya. Malakas na tugon ni Ramon. Sa buong lakas, hinila ni Ramon ang hawakan ng pinto habang si Marco ay tumutulak mula sa kabilang side. Kaya nating to, pa! Sigaw ng binata. Sa wakas, nabuksan nila ang pinto at mabilis na hinila palabas ang babae. Namumula ang kanyang mukha dahil sa init ng usok at patuloy siyang humihingal. Tulungan niyo ako, ayaw ko pang mamatay. Mahina nitong wika habang nanginginig. Pagkalabas nila, biglang lumiyab ng mas malakas ang kotse at ilang sekundo lamang, boom! Pumutok ang tangke at nagliyab ng mas malawak ang paligid. Napayuko si Ramon at niyakap ang babae para protektahan ito. Habang si Marco ay itinulak si Liza palayo sa talsik ng apoy. Salamat po, salamat po! Umiiyak na sambit ng babae, halos mawala na siya ng malay sa takot at pagod. Agad na inalalayan siya ni Ramon. Huminahon ka, ligtas ka na, nandito kami. Nagbigay ng tubig si Liza mula sa maliit na boteng dala nila. Ate, uminom ka muna. Para lumuwag ang dibdib mo. Nanginginig ang babae habang tinatanggap ang inumin. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng mas mahaba, dumating ang mga bodyguard at mga taong nakaitim na damit, mukhang mga tauhan. Mabilis nilang kinuha ang babae mula sa pagkakayakap ni Ramon. Miss, salamat sa Diyos, buhay ka! Bulalas ng isa. Nagtataka si Ramon at ang kanyang mga anak kung sino ang babaeng nailigtas nila. Hindi sila nagtanong, bagkus ay tumayo lamang sa gilid. Pawisan at hingal na hingal sa takot at adrenaline. Pa, bulong ni Marco. Sino kaya siya? Bakit biglang may mga bodyguard? Umiling si Ramon. Hindi na mahalaga kung sino siya. Ang importante, nakaligtas siya. Ngunit ramdam ng pamilya na hindi simpleng tao ang nailigtas nila. Ang mga dumating na tauhan ay may dalang mamahaling sasakyan at mabilis nilang isinakay ang babae. Sa gitna ng kaguluhan, nakapingin pa rin siya kay Ramon at sa kanyang mga anak. Halatang naguumapaw ang pasasalamat. Salamat, salamat, paulit-ulit niyang bulong. Habang unti-unting isinara ng mga tauhan ang pinto ng sasakyan. Naiwan sina Ramon, Marco at Liza sa kalsada, nanlulumong nakatitig sa naglalayong mga kotse. Hindi nila alam na ang babaeng iyon ang magbabago ng takbo ng kanilang mga buhay. Naglakad sila pauwi, bit-bit ang karanasang iyon. Habang naglalakad, nagtanong si Liza, Pa, hindi ka po ba natakot kanina? Ang lapit na natin sa sumabog na kotse. Huminga ng malalim si Ramon. Tapot? Oo anak, natakot ako. Pero kapag buhay ng tao ang nakataya, minsan hindi mo naiisipin ang sarili mo. Ang mahalaga, may nailigtas tayo. Tahimik si Marco at iniisip ang nangyari. Sa murang edad, nakita niya kung gaano kalapit ang kanilang pamilya sa kapahamakan. Ngunit nakita rin niya ang katapangan ng kanilang ama. Pa, bulong niya. Balang araw, gusto kong maging katulad mo. Yung handang tumulong kahit delikado. Napangiti si Ramon at hinawakan ang balikat ng anak. Anak, huwag mong kalilimutan. Hindi lahat ng bayani ay sikat o mayaman. Minsan ang tunay na bayani ay yung tahimik lang pero handang magsakripisyo para sa kapwa. Pagdating nila sa kanilang bahay, ramdam pa rin nila ang kaba. Ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang tuwa silang naramdaman. Ang tuwa ng nakapagligtas ng buhay ng iba. Hindi nila alam kung sino ang babaeng iyon. Ngunit isa lang ang malinaw. Hindi nila malilimutan ang gabing iyon. At sa hinaharap ay malalaman nila na higit pa sa isang simpleng pagliligtas ang kanilang ginawa. Pagkatapos ng nakakapanilabot na pagsabog ng kotse, halos hindi makapaniwala si Ramon at ang kanyang mga anak na buhay silang nakatakas. Ang paligid ay puno ng usok. Amoy ng nasusunog na goma at gasolina, at mga tao na nagsisigawan sa takot at kaba. Ang mga mata ni Ramon ay agad na nakatuon sa babaeng nailigtas nila.
Nakalugay ang buhok, nababalutan ng abo ang kanyang muka at nanginginig ang buong katawan. "Miss, ligtas ka na," mahinahong wika ni Ramon habang inalalayan ang babaeng papalayo sa nagliliyab na sasakyan. "Huwag kang mag-alala, hindi ka na masasaktan." Nakatitig lamang ang babae. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang pilit humihinga ng malalim. "Salamat, salamat," mahina niyang bulong. Halos walang boses dahil sa usok na nalanghap. Habang si Ramon ay hawak ang babae, agad namang nag-abot ng tubig si Liza. "Ate, uminom ka po para mawala kahit kaunti ang hapdi sa lalamunan mo." Kinuha ng babae ang bote at dahan-dahang uminom. Habang iniinom niya iyon, napansin ni Marco ang sunog na marka sa braso ng babae. Agad siyang kumuha ng panyo mula sa kanyang bulsa at binalot ito sa sugat. "Ate, huwag kang mag-alala. Pansamantala lang ito, pero makakatulong para hindi lumala." Napangiti ang babae kahit nanghihina. "Ang bait ninyo. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran." Ngunit bago pa siya makapagsalita pa ng mas marami, muling umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog mula sa sasakyan, dahilan para magtakbuhan ang mga tao sa paligid. Mabilis na niyakap ni Ramon ang babae at itinakip ang kanyang katawan upang hindi siya madaplisan ng mga debris. Ang kanyang dalawang anak naman ay nagtakbuhan sa gilid at sumisigaw, "Pa, ingat po kayo!" Matapos ang ilang segundo, tumigil ang lahat. Niyakap ni Ramon ang babae ng mahigpit at dahan-dahang bumangon mula sa lupa. "Ayos ka lang ba?" tanong niya habang sinusuri ang mukha nito. "Oo," mahina nitong sagot, ngunit halatang nanginginig pa rin. Samantala, dumagsa na ang mga taong nanonood. May ilan na nagsipaglabasan ng mga cellphone, kinukuhanan ng video ang nangyari. "Grabe, ang tapang ng lalaki!" sigaw ng isang babae mula sa gilid. Kung hindi dahil sa kanya, patay na sana yung pasahero. Ngunit hindi alintana ni Ramon ang mga mata ng tao sa paligid. Ang mahalaga para sa kanya ay nailigtas ang isang buhay. Hinawakan niya ang kamay ng babae at pinilit itong tumayo. "Miss, kailangan mo nang makalayo dito. Delikado pa rin," sabi niya. Sumang-ayon ang babae at muling tumango. Ngunit halatang nahihirapan siyang maglakad, kaya't inalalayan siya ni Ramon. Samantala, tumakbo si Marco at hinawakan ang kabilang braso ng babae upang suportahan ito. "Pa, mabigat siya pero kaya natin," aniya. "Oo anak, hindi natin siya pwedeng iwan dito." Sa ilang minutong iyon, dumating ang mga tauhan, mga lalaking nakaitim na barong at mukhang mga bodyguard. "Miss Isabela," sigaw ng isa sa kanila habang mabilis na tumakbo papalapit. "Salamat sa Diyos at ligtas ka." Nagulat sina Ramon at ang kanyang mga anak, Isabela. Ngayon lang nila nalaman ang pangalan ng babae. Hindi na nila inusisa pa, bagkus ay ibinigay nila ito sa mga dumating na tauhan. "Salamat sir," sabi ng isa sa mga bodyguard habang nakatingin kay Ramon. "Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi na namin naabutan si Miss Isabela ng buhay." Tumango lamang si Ramon at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. "Hindi na kailangang magpasalamat. Ginawa lang namin ang dapat gawin." Bago umalis si Isabela, humawak siya sa kamay ni Ramon at mahigpit itong pinisil. "Hindi ko kayo malilimutan. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang ginawa ninyo para sa akin." Mumiti si Ramon at mahinahong sumagot, "Hindi mo kailangang magbayad, hiha. Ang mahalaga, ligtas ka." Habang isinasakay na siya ng mga bodyguard sa isang itim na van, patuloy na nakatingin si Isabela kay Ramon at sa kanyang mga anak. Hindi maipaliwanag ng pamilya kung bakit ganoon ang tingin ng dalaga. Tila may pangakong babalik siya para tuparin ang kanyang sinabi. Matapos umalis ang konvoy ng mga sasakyan, nanatili ang katahimikan sa paligid. Ila nakahinga ng maluwag ang lahat ng nakasaksi. Ngunit para kay Ramon at sa kanyang mga anak, isang alaala na hindi nila kailanman malilimutan ang gabing iyon. Naglakad silang tatlo pauwi. Pagod, ngunit may kakaibang gaan ng loob. "Pa," tanong ni Marco, "bakit kaya may mga bodyguard siya?" "Hindi naman siguro basta-basta yung babaeng nailigtas natin," umiling si Ramon. "Hindi na natin kailangan malaman kung sino siya, anak. Ang importante, ginawa natin ang tama."
Tahimik si Liza ngunit mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ama. Pa, ang tapang mo po. Natatakot ako kanina. Baka masaktan ka. Ngumiti si Ramon at niyakap ang anak. Takot din ako, anak. Pero minsan, kailangan nating malagpasan ang takot para makapagsalba ng iba. Tandaan niyo yan. Sa kanilang pagbabalik sa maliit na bahay, muling nagtipon ang pamilya sa hapag. Habang kumakain ng simpleng sinigang, hindi maiwasang maalala ni Marco at Liza ang eksena kanina. Pa, sabi ni Marco, balang araw kapag ako na ang malakas, ako naman ang magliligtas ng tao. Gusto kong maging kasing tapang mo. Sumagot si Ramon, puno ng pagmamalaki. Hindi ninyo kailangang maging ako. Kayo mismo, may kakayahan kayong maging mabubuting tao sa sarili ninyong paraan. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng nagawa, kundi sa katapatan ng puso. Sa gabing iyon bago matulog, muling nagdasal ang pamilya. Panginoon, wika ni Ramon, salamat po sa pagkakataon na mailigtas ang isang buhay. Salamat din sa lakas at tapang na ipinagkaloob ninyo sa amin. Naway maging inspirasyon sa aking mga anak ang nangyari ngayong araw. Habang nakapikit at nakikinig ang kanyang mga anak, nag-uumapaw ang kanilang damdamin ng respeto at paghanga sa ama. Hindi nila alam, ang simpleng gabing iyon ay simula pa lamang ng mas malaking pagbabago na magpapabago sa kanilang kapalaran. Kinabukasan ng aksidente, nanumbalik na muli sa normal ang tahimik na baryo. Ngunit para kay Ramon at sa kanyang mga anak, hindi madaling kalimutan ang mga nangyari. Ang imahe ng nasusunog na kotse, ang sigaw ng babae, at ang sandaling muntikan na silang madamay sa pagsabog ay patuloy na bumabalik sa kanilang isipan. Gayunpaman, may kakaibang gaan sa kanilang mga puso dahil alam nilang may isang buhay silang nailigtas. Habang abala si Ramon sa pag-aayos ng isang lumang motorsiklo sa kanyang talyer, lumapit si Marco. Pa, tanong nito, ano kaya ang pangalan ng babae? Nabanggit ng mga bodyguard na Isabela daw. Pero bakit parang importante siya? Napabuntong hininga si Ramon at nagpatuloy sa pagkakalas ng tornilyo. Anak, hindi na natin kailangang alamin pa kung sino siya. Ang mahalaga, buhay siya at ligtas. Hindi tayo tumulong dahil may kapalit. Tumulong tayo dahil iyon ang tama. Ngunit kahit anong pilit ni Ramon na gawing simple ang lahat, ramdam nilang may kakaibang bigat sa pagkatao ng babaeng iyon. Una, hindi basta-basta ang mga taong sumundo sa kanya. Mukha silang mga bodyguard ng mga mayayaman. Pangalawa, hindi rin karaniwan ang sasakyang sumundo. Mamahaling itim na van na tila galing sa isang malaking pamilya. Habang pinag-uusapan nila ito, pumasok si Liza mula sa eskwela, bit-bit ang kanyang mga gamit. Pa, may mga kaklase akong nagsasabi na nakita daw nila sa social media yung aksidente kagabi. Sabi nila, anak daw ng isang kilalang bilyonaryo yung babae. Nagulat si Marco at agad na napatingin sa ama. Pa, baka totoo nga. Kaya pala maraming bodyguard. Umiling si Ramon. Hindi na nating problema yun. Huwag na tayong makisawsaw sa buhay ng mayayaman. Ang importante, nakatulong tayo. Huwag na nating gawing dahilan yon para umasam ng kung ano-ano. Ngunit hindi yon ganun kasimple. Sa baryo, kumalat ang chismis tungkol sa ginawa ni Ramon at ng kanyang mga anak. May mga taong humahanga, sinasabing, grabe ang tapang ni Ramon. Kung hindi siya tumulong, baka patay na yung babae. Ngunit mayroon ding mga hindi naniniwala. Ah, gawa-gawa lang nila yan, sabi ng isang kapitbahay. Kung totoong may nailigtas sila, sana may lumapit na mayamang pamilya para magpasalamat. Pero wala naman. Ang mga bulong-bulungan ay umabot kay Ramon. Habang nasa tindahan, narinig niya ang dalawang lalaki na nag-uusap. Hindi totoo yun. Nagsisinungaling lang sila para mapansin. Kung may nailigtas nga silang anak ng bilyonaryo, bakit hindi sila kilala ngayon? Sabi ng isa. Pinili ni Ramon na wag nang makipagtalo. Umuwi siyang tahimik. Ngunit ramdam ng kanyang mga anak ang bigat ng kanyang dibdib. Pa, wika ni Marco habang kumakain sila ng hapunan. Bakit hinahayaan mong maliitin ka nila? Dapat sabihin mo na totoo yung nangyari. Ngumiti si Ramon, kahit halatang pagod. Anak, hindi natin kailangang patunayan ang sarili natin sa lahat. Ang katotohanan, kahit anong gawin ng tao, hindi mawawala.
Darating ang panahon, lalabas din ang katotohanan. Samantala, si Isabela ay tahimik na nakaupo sa isang silid ng kanilang mansyon. Balot pa rin siya ng trauma mula sa aksidente. Habang nakatingin sa bintana, naaalala niya ang mukha ni Ramon at ng mga anak nito. Kung paano siya tinulungan, kung paano siya inalalayan, at kung paanong hindi sila nag-atubiling isakripisyo ang sarili nilang buhay para sa kanya. Miss Isabela, wika ng kanyang yaya habang pumapasok. Huwag niyo na pong isipin masyado ang nangyari. Ang importante, ligtas kayo. Umiling si Isabela. Hindi ko sila makalimutan, yaya. Kung wala sila, baka patay na ako ngayon. Kailangan ko silang makita ulit. Gusto kong magpasalamat ng maayos. Ngunit hindi niya agad nagawa iyon. Sa takot na baka lalong madamay sa kontrobersya, pinayuhan siya ng kanyang ama, si Don Ernesto, na manahimik muna. Isabela, Marin, sabi ng bilyonyaryo habang nakaupo sa kanyang malaki at mamahaling opisina. Delikado ang nangyari sa iyo. Hindi tayo pwedeng basta-basta magpakita ng kahinaan sa mata ng publiko. Hayaan mo na lang ang mga taong iyon. Binayaran na ng mga tauhan natin ang mga gastos. Hindi na natin sila kailangang alalahanin pa. Ngunit tumutol si Isabela. Papa, hindi pera ang kailangan nila. Hindi sila humingi ng kahit ano, pero binigay nila ang lahat para sa akin. Ayokong pabayaan na lang sila. Maring tumitik si Don Ernesto sa anak. Hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan. Baka ginagamit lang nila ang aksidente para makalapit sa atin. Ngunit kahit ganun, hindi na alis sa isip ni Isabela ang kabutihan ng mag-ama. Sa gabi, bago siya matulog, paulit-ulit niyang inuukit sa isipan ang muka ng mga ito. Samantala, sa baryo, patuloy na nagtitiis ang pamilya ni Ramon. Naging mas mabigat ang mga tsismis. May ilang bata sa eskwela na inaasar si Marco at sinasabing, "Hoy, anak ng sinungaling, nag-iimbento ng kwento para sumikat." Umuwi si Marco isang araw na umiiyak. "Pa, ayoko na. Nahihirapan na ako. Pinagtatawanan nila ako." Niyakap siya ni Ramon at hinaplos ang likod. "Anak, hindi tayo dapat sumuko. Ang katotohanan ay hindi kailangang patunayan agad-agad. Huwag mong hayaang ang mga salita nila ang bumago sa kung sino ka." Sa tabi nila, tahimik lang si Lisa, ngunit pakas ang luha sa kanyang mga mata. Alam niyang tama ang ama nila, ngunit mahirap tiisin ang sakit ng pangungutya. Habang lumilipas ang mga araw, nanatiling lihim ang tunay na agkatao ng babaeng kanilang nailigtas. Ngunit para kay Isabela, bawat araw na lumilipas ay isa ring paalala ng kanyang pagkakautang sa pamilya ni Ramon. At sa kanyang puso, alam niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nababayaran ang kabutihang ipinakita ng mag-ama. Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng tunay na pagpapahalaga. Sa magkabilang dulo ng lipunan, isang mahirap na pamilya sa baryo at isang mayamang pamilya sa mansyon, nagsisimula ng mabuo ang ugnayan na magbabago ng kanilang mga buhay, kahit hindi pa nila ito lubos na nauunawaan. Lumipas ang ilang linggo mula nang mailigtas ni Ramon si Isabela. Bumalik na sa dating ritmo ang buhay sa baryo, ngunit hindi pa rin lubusang natatapos ang mga bulong at chismis. May ilan na nagsasabi na imbento lang ang kwento ng mag-aama, habang ang iba na may naniniwala at labis na humahanga sa kanilang ginawa. Sa kabila nito, patuloy pa rin si Ramon sa pagtatrabaho bilang mekaniko at si Liza sa pagbebenta ng tinapay tuwing umaga. Si Marco naman ay pilit na kinakaya ang pangungutya ng ilang kaklase. Umaasang balang araw ay makakabawi rin sila. Isang umaga, habang nag-aayos si Ramon ng lumang jeep sa kanyang talyer, napansin niya ang kakaibang ingay mula sa labas. May mga mamahaling sasakyan na papalapit sa baryo, mga itim na SUV na bihirang makita sa ganoong lugar. Naglabasan ang mga kapitbahay, nagtataka kung sino ang mga bisita. Si Liza na noon ay naglalako ng tinapay ay mabilis na tumakbo pa uwi. "Pa, Marco, ang daming sasakyan, mukhang may mayaman na dumating," sigaw ni Liza. Hingal na hingal. Lumabas si Ramon at nakita ang pagbukas ng pinto ng isa sa mga SUV.
Bumaba ang isang dalagang nakasuot ng simpleng puting bestida, may suot na salamin sa mata, at kita sa muka ang kababaang loob sa kabila ng kanyang karangyaan. Nagulat si Ramon nang makilala niya ito, ang babaeng kanilang nailigtas. Siya'y iyon, mahina niyang bulong. Lumapit si Isabela kasama ang dalawang bodyguard na may dalang mga kahon. Paglapit niya kay Ramon, agad siyang ngumiti at nagpakumbaba. Magandang umaga po, Mang Ramon. Nagulat ang lalaki. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Bahagyang natawa si Isabela. Sinabi po ng mga tauhan namin. Hinanap ko kayo. Hindi ako mapalagay simula ng araw na iyon. Gusto kong magpasalamat ng maayos sa inyo at sa inyong mga anak. Lumitaw mula sa loob ng bahay sina Marco at Liza. Parehong nakatulala. Hindi makapaniwala na ang babaeng kanilang nailigtas ay bumalik na. Ate, ikaw yung babae sa kotse. Bulas ni Liza, bakas ang tuwa sa mukha. Tumango si Isabela at agad na niyakap ang batang babae. Oo, ako nga. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako ngayon. Lumapit din siya kay Marco at ngumiti. At salamat din sa'yo. Kung hindi mo binalot ang sugat ko, baka mas lumala pa yon. Namula ang pisngi ng binata. Wala po iyon, ginawa ko lang ang dapat. Inabot ng mga tauhan ni Isabela ang ilang kahon ng pagkain, damit at gamot para sa pamilya. Ito po ay maliit na pasasalamat lamang. Sana'y tanggapin ninyo. Ngunit agad umiling si Ramon. Hija, hindi namin kayo tinulungan para sa kapalit. Hindi na kailangan. Ngumiti si Isabela at mahinahong sumagot. Alam ko po, pero hayaan ninyo akong ipakita kahit paano ang pasasalamat ko. Hindi ito para bayaran ang ginawa ninyo, kundi para iparamdam na hindi ko ngayon nakalimutan. Napilitan si Ramon na tanggapin iyon. Nakatingin lamang ang mga kapitbahay. Tahimik ngunit halatang nagugulat. Ang mga dating nagdududa ay nagsimulang magbulungan. Totoo nga pala yung kwento nila. Hindi sila nagsisinungaling. Aba, anak ng mayaman pala yung nailigtas nila. Habang nag-uusap sina Ramon at Isabela, napansin ni Liza ang sasakyang mamahalin na nakaparada sa tabi. Ate, ang ganda po ng sasakyan ninyo. Para siyang sa pelikula. Natawa si Isabela. Sa totoo lang, ayoko na sa mga sasakyan mula nang nangyari yon. Pero hindi ko maiwasan dahil iyon ang gamit ng pamilya namin. Nagulat si Ramon at nagtanong, Anak, kanino ka nga ba talaga galing? Huminga ng malalim si Isabela at ipinakilala ang sarili. Ako po si Isabela Alvarez, anak ni Don Ernesto Alvarez, isang negosyanteng kilala sa Maynila at sa ibang bansa. Nagkatinginan sina Ramon at ang kanyang mga anak, hindi makapaniwala. Ang pangalang Alvarez ay matagal na nilang naririnig sa balita at sa mga pahayagan. Isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Diyos ko, mahina lamang na nasabi ni Ramon. Pero huwag po kayong mag-alala, mabilis na dagdag ni Isabela. Hindi ko kayo tinitingnan dahil sa yaman namin. Nandito ako dahil gusto kong personal na magpasalamat sa inyo. Wala kayong ideya kung gaano kalaki ang utang na loob ko. Tahimik na nakinig ang pamilya. Sa puso ni Ramon, dama niya ang katapatan ng dalaga. Hindi ito katulad ng ibang mayayaman na mayabang o mapangmata. Sa kabila ng kanyang pinagmulan, si Isabela ay may kababaang loob. Bago siya umalis, hinawakan niya ang kamay ni Ramon. Mang Ramon, sana po isang araw ay pumayag kayong bisitahin ang bahay namin. Gusto kong ipakilala kayo sa aking ama. Gusto kong malaman niyang may mga taong tulad ninyo, mga taong handang magsakripisyo para sa iba. Nag-alinlangan si Ramon. Ngunit nang nakita ang ngiti ng kanyang mga anak, tumango rin siya. Kung iyon ang nais mo, Hija, pupuntahan ka namin. Bago sumakay si Isabela, muling tumingin siya sa tatlo. Hindi ito ang huli nating pangkikita. Pangako ko, babalik ako ulit. Habang papalayong umaandar ang mga sasakyan, naiwan ang mga tao sa baryo na nakamasid. At ang pamilya ni Ramon ay nakatayo pa rin, hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Ang kanilang simpleng buhay ay biglang nagkaroon ng koneksyon sa isang pamilyang mayaman. Isang koneksyon na hindi nila alam ay magdadala ng mas malalaking pagbabago sa kanilang mga kapalaran. Pagbalik nila sa loob ng bahay, sabay-sabay silang naupo. Pa, bulong ni Marco. Akala ko,
Hindi na natin siya makikita. Pero bumalik siya. Ngumiti si Ramon, bagamat halatang nag-iisip. Oo anak, at sa pagbabalik niya, dala niya ang isang bagay na hindi natin inaasahan. Isang pangako na magbabago ng ating buhay. Sa gabing iyon, muling nagtipon ang pamilya para magdasal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang panalangin ng pag-asa ang kanilang binigkas, kundi panalangin ng pasasalamat sa bagong kabanata na unti-unting nabubuksan sa kanilang buhay. Makalipas ang ilang araw mula sa pagbabalik ni Isabela sa baryo, isang liham ang dumating sa bahay ni Ramon. Nakabalot ito sa mamahaling sobre at may nakatatak na selyo ng Alvarez Group of Companies. Nang mabuksan ni Ramon, halos hindi siya makapaniwala sa nabasa. Inimbitahan sila ni Isabela upang bumisita sa kanilang mansyon sa Maynila. Pa, totoo ba yan? Sa mansyon ng mga Alvarez? Halos pasigaw na tanong ni Marco habang binabasa ang sulat. Oo anak, sagot ni Ramon. Hindi pa rin makapaniwala. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba tayong pumunta sa ganong lugar. Baka mapahiya lang tayo. Ngunit mabilis na tumugon si Liza. Pa, hindi tayo iniimbita para pagtawanan. Iniimbitahan tayo kasi mahalaga ayo kay Ate Isabela. Hindi ba't sabi niya, gusto niyang ipakilala tayo sa tatay niya? Sa huli, napagpagpasyahan ni Ramon na sumama kahit may kaba at takot sa kanyang dibdib. Pinili niyang ipakita sa kanyang mga anak ang halaga ng pagtanggap ng biyayang ibinibigay ng ibang tao ng bukal sa kalooban. Dumating ang araw ng kanilang paglalakbay. Isinakay sila ng mga driver ni Isabela sa isang mamahaling van. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ni Marco at Lisa ang magtanong-tanong. Pa, paano kung hindi nila tayo magustuhan? Tanong ni Marco. Ngumiti si Ramon at marahang sumagot. Hindi mahalaga kung magustuhan nila tayo o hindi. Ang mahalaga ay maging totoo tayo. Huwag kayong matakot ipakita kung sino kayo. Nang makarating sila sa mansyon, halos matulala silang lahat. Napakalaki ng gate. May mga bantay sa paligid at ang bakuran ay puno ng mamahaling sasakyan. Ang mga halaman ay pino at parang ginupit isa-isa. Nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon, sinalubong sila ng malamig na hangin mula sa aircon at ng halimuyak ng mamahaling bulaklak na nakaayos sa mga florera. Pa, parang nasa ibang mundo tayo, bulong ni Liza habang nakatingin sa kisame kung saan nakasabit ang isang malaking chandelier. Tahimik lang si Ramon. Halatang naiilan sa karangyaan na nakikita. Alam niyang hindi sila sanay sa ganitong kalakaran. Nakasuot lamang siya ng simpleng polo at maong, habang ang kanyang mga anak ay nakaayos din ngunit halatang hindi mamahalin ang kanilang mga kasuotan. Lumapit si Isabela, nakangiti at nakaayos ng simpleng ngunit elegante. Mang Ramon, Marco, Liza, salamat at pinaunlakan ninyo ang imbitasyon ko. Ate Isabela, masayang wika ni Liza habang niyakap ang dalaga. Ang ganda ng bahay ninyo, parang palasyo. Natawa si Isabela. Salamat, pero tandaan ninyo, kahit gaano kalaki o kaganda ang bahay, wala itong halaga kung wala kang totoong kasama. Kaya gusto kong makasama kayo rito. Pinaupo sila ni Isabela sa isang malaking mesa sa loob ng dining hall. Doon naman dumating ang isang lalaking nasa edad 50. Matikas ang tindig at halatang may kapangyarihan. Siya si Don Ernesto, ang ama ni Isabela. Papa, bungad ni Isabela. Sila po si Mang Ramon at ang kanyang mga anak. Sila ang nagligtas sa akin noong aksidente. Tahimik na tumingin si Don Ernesto sa pamilya. Matapos ang ilang segundo, nagsalita siya ng malamig. So kayo pala, maraming nagsasabi ng mabuti tungkol sa inyo. Ngunit tandaan ninyo, hindi lahat ng nakikita ay totoo. Napalunok si Ramon at magalang na sumagot. Don Ernesto, hindi ko na po kailangan ng papuri. Ang ginawa ko ay dahil iyon ang tama. Kung tutuusin, wala kaming hinihingi kapalit. Tumango ang matanda, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagdududa. Mabuti kung ganoon, pero sa munding ginagalawan ko, bihira ang taong gumagawa ng tama nang walang kapalit. Napatungo si Ramon, halatang nasaktan sa mga salita ng bilyonaryo. Ngunit pinili niyang manahimik. Upang maiwasan ang tensyon, agad na nagsalita si Isabela. Papa, wag po kayong ganoon. Kung nakita ninyo kung paano nila ako iniligtas, hindi ninyo pagdududahan ang kabutihan nila. Sinugal nila ang sariling buhay nila para sa akin.
Tahimik lamang si Don Ernesto at hindi na sumagot. Habang kumakain, halatang naiilang ang pamilya ni Ramon. Ang pagkain ay hindi pamilyar sa kanila. Mamahaling steak, imported na alak, at mga putahe na hindi nila madalas matikman. Si Liza ay maingat na kumukuha ng pagkain, takot na baka mabasag ang mamahaling plato. Pa, bulong niya, hindi ko alam kung paano ito kainin. Ngumiti si Ramon at marahang tinuruan ang anak. Huwag kang matakot, kumain ka lang ng maayos, wala tayong dapat ikahiya. Sa kabila ng kaba at hiya, nakita ni Isabela ang pagiging simple at totoo ng pamilya. Nakangiti siyang pinagmamasdan ang kanilang bawat kilos. Sa kanyang puso, lalong tumibay ang paghanga niya sa kanila. Matapos ang hapunan, dinala sila ni Isabela sa hardin ng mansyon. Mang Ramon, wika niya, ipaalam sa inyo na mula ngayon hindi na ninyo kailangang mag-alala. Nais kong matulungan ang inyong pamilya. Agad na umiling si Ramon. Isabela, hindi kami humihingi ng tulong. Hindi kami lumapit dito para maghangad ng kahit ano. Ngumiti ang dalaga. Alam ko po, kaya nga ako mismo ang lumalapit sa inyo. Hayaan ninyo akong ipakita ang pasasalamat ko. Hindi ninyo alam kung gaano kahalaga ang ginawa ninyo para sa akin. Tahimik lang si Ramon at hindi na nakasagot. Ngunit sa kanyang puso, nagsimulang pumasok ang tanong. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang pamilya ngayon na unti-unti na silang naihila papasok sa mundo ng mga mayayaman? Sa gabing iyon, habang pauwi sila pabalik ng baryo, tahimik na nag-uusap ang magkakapatid. Pa, bulong ni Marco. Parang ang hirap intindihin ng papa ni Ate Isabela. Parang hindi siya naniniwala sa atin. Umiling si Ramon. Anak, natural lang iyon. Sanay na sila sa mundo na lahat ay may kapalit. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi natin kailangang patunayan ang sarili natin sa kahit kanino. Ang mahalaga, alam natin ang katotohanan. Si Liza naman ay nakatingin sa bintana ng van, namamangha pa rin sa mga nakita. Pa, parang panaginip lang lahat ng ito. Pero sana kahit papaano, maging mabuti si Don Ernesto sa atin. Ang hirap kapag ayaw niya sa atin. Niyakap sila ni Ramon at tumingin sa kanila ng diretsyo. Anak, kahit hindi nila tayo tanggapin, tandaan ninyo, hindi nakasalalay sa kanila ang ating halaga. Ang importante, magkasama tayo at wala tayong ikinahihiya. Ngunit sa puso ni Ramon, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang pagpasok nila sa mundo ng mayaman ay simula lamang ng mas malalaking pagsubok na darating. Mga pagsubok na susubok sa kanilang katatagan, dignidad at pagmamahalan bilang pamilya. Pagbalik ni na Ramon at ng kanyang mga anak sa baryo matapos ang unang pagbisita sa mansyon ng mga Alvarez, hindi pa rin mawala sa isipan ni Ramon ang mga tingin at salita ni Don Ernesto. Kahit malinaw ang tuwa at pasasalamat ni Isabela, ramdam ni Ramon na may mabigat na agam-agam ang bilyonaryo sa kanila, para bang may pader na matibay na hindi basta-basta mababasag. Kinabukasan, habang nag-aayos si Ramon ng isang motorsiklo sa talyer, dumating si Mang Lucas, isang kapitbahay na mahilig sa chismis. Uy, Ramon, panimula nito. Kumalat na sa baryo na pumunta raw kayo sa mansyon ng mga Alvarez. Totoo ba yon? Napatigil si Ramon at nagkibit balikat. Oo, inimbitahan kami ni Isabela. Sus Mariosep, gulat na sabi ni Mang Lucas. Ibig sabihin, totoo mang nailigtas ninyo siya. Aba, swerte ninyo. Baka isang araw, biglang yayaman na kayo. Umiling si Ramon at tumingin sa kanya. Hindi ako tumulong para yumaman. Ginawa ko yon dahil tao siyang nangangailangan. Ngunit habang patuloy ang pag-uusap sa baryo, lalong kumalat ang iba't ibang haka-haka. May ilan na nagsasabi na may kapalit ang ginawang tulong ni Ramon. At ang iba na may nagsasabing baka ginagamit lang sila ng mga Alvarez. Samantala, sa loob ng mansyon, nakaupo si Don Ernesto sa kanyang malaking opisina. Kahit naroon na ang mga dokumento at mga kontratang milyon-milyon ang halaga, ang iniisip niya ay ang pamilyang pumunta sa kanyang bahay. Nagtataka siya kung bakit ganoon ang anak niya kay Ramon at sa mga bata. Papa, wika ni Isabela habang pumapasok sa silid. Bakit parang hindi kayo kumbinsido sa kanila? Hindi ba't nakita ninyo kung gaano sila kabuti?
Isabela, mariin na sagot ni Don Ernesto. Ilang dekada na akong nasa negosyo. Alam ko na ang laro ng tao. Walang tutulong ng walang kapalit. Baka pinaplano lang nilang gamitin ang kabutihan mo para makauha ng pabor. Napailing si Isabela. Hindi sila ganoon, Papa. Kung nakita mo lang ang tapang nila noong gabing iyon, hindi mo sila pagdududahan. Wala silang inisip kundi mailigtas ako. Hindi ko sinasabing wala silang nagawang mabuti, tugon ni Don Ernesto. Pero kailangan kong maging maingat. Ikaw ang nag-iisa kong anak at hindi ko hahayaang may makalapit sa iyo nang hindi ko kilala ang tunay na motibo. Nang marinig ito ni Isabela, lalong nag-alab ang kanyang damdamin. Papa, hindi lahat ng tao ay tulad ng mga nakakasalamuhan ninyo sa negosyo. May mga taong tumutulong dahil mabuti sila, hindi dahil may gusto silang kapalit. Sana makita ninyo iyon. Sa kabila ng pagtatalo nilang mag-ama, nanatiling buo ang desisyon ni Don Ernesto na obserbahan muna ang pamilya ni Ramon. Hindi siya magpapaloko. Samantala, sa baryo, napansin ni Ramon na parang mas dumami ang mga taong nakatingin sa kanila. Kapag pumupunta si Liza sa eskwela, may mga kaklase siyang nagbibiro. Hoy Liza, baka biglang maging mayaman ka na. Baka bukas mansion na ang bahay ninyo. Ngunit may ilan ding napanlait. Sana hindi kayo ginagamit lang ng mga albares. Kapag tapos na kayong paglaruan, iiwan din nila kayo. Tahimik lamang si Liza. Ngunit pag-uwi niya, agad niyang ikinuwento ito kay Ramon. Pa, bakit parang galit sa atin ang iba? Hindi naman natin kasalanan na bumalik si Ate Isabela. Hinaplos ni Ramon ang buhok ng anak. Anak, hindi lahat ng tao matutuwa sa tagumpay ng iba. Ang importante, huwag mong hayaang masira ang loob mo. Alam natin ang katotohanan. Si Marco naman ay nakatanggap din ng masakit na salita mula sa ilang kaklase. Oh, engineer na pala ang anak ng bayani. Baka bukas, may kotse ka na rin. Napuno ng inis si Marco at muntik na niyang awayin ang kanyang kaklase. Ngunit naalala niya ang mga salita ng kanyang ama. Huwag mong hayaan na ang salita ng tao ang magpababa sa iyo. Pinili niyang umiwas na lang. Habang papalapit ang gabi, nakaupo si Ramon sa labas ng kanilang bahay, nakatanaw sa mga bituin. Lumapit si Marco at umupo sa tabi niya. Pa, mahinahong wika nito. Sa tingin niyo po ba tanggapin din tayo ni Don Ernesto? Matagal na tahimik si Ramon bago sumagot. Anak, hindi natin hawak ang puso ng tao. Kahit anong gawin natin, kung ayaw niyang maniwala, hindi natin siya mapipilit. Ang importante, maging totoo tayo sa sarili natin. Darating ang panahon, lalabas din ang katotohanan. Samantala, si Isabela ay patuloy na pumupunta sa baryo sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama. Sa tuwing binibisita niya sina Ramon, lalo niyang nakikita ang pagiging simple at tapat ng pamilya. Nakakain siya ng tinapay na nilulute ni Liza, nakikipaglaro sa mga bata sa paligid at natututo mula sa kwento ni Ramon tungkol sa hirap ng kanilang buhay. Ngunit isang araw, hindi na nakatiis si Don Ernesto. Dumating siya sa baryo nang hindi sinasabi kay Isabela. Dumating siya sa talyer ni Ramon, nakasuot ng mamahaling barong at may kasamang mga tauhan. Mang Ramon, malamig niyang bati, gusto kong makausap ka. Nagtaka si Ramon at magalang na tumugon. Opo, Don Ernesto, ano po iyon? Diretsi ang tingin ng bilyonaryo sa kanya. Gusto kong malaman kung ano talaga ang pakay ninyo sa anak ko. Bakit parang bigla kayong naging malapit sa kanya? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Nabigla si Ramon sa tanong. Don Ernesto, wala po kaming ibang hangad. Tinulungan namin si Isabela dahil iyon ang tama. Hindi namin hiniling na bumalik siya o bigyan kami ng kahit ano. Madali lang sabihin yan, tugon ng bilyonaryo. Pero tandaan mo, hindi ako basta-basta naniniwala. Titingnan ko kung talagang totoo ang mga sinasabi ninyo. Tumango si Ramon, hindi nagpatalo ng loob. Kung iyon ang nais ninyo, wala akong magagawa. Basta't tatandaan ninyo, kahit hindi kayo maniwala, ang ginawa namin ay walang ibang dahilan kundi ang kabutihan. Sa sandaling iyon, lalong tumibay ang duda ni Don Ernesto. Ngunit sa kalooban niya,
may maliit na bahagi na nagsimulang magtanong, paano kung tama si Isabela? Paano kung totoo nga ang kabutihan ng pamilyang Ipo? At mula sa gabing iyon, nagsimula ang mas malalim na pag-aalinlangan ng bilyonaryo, isang pagdududa na magdadala ng mas mabibigat na pagsubok sa pamilya ni Ramon at sa kanilang ugnayan kay Isabela. Makalipas ang ilang araw mula nang personal na dumating si Don Ernesto sa baryo at makausap si Ramon, nanatiling mabigat ang loob ng pamilya. Hindi may kakaila ang malamig na pagtanggap ng bilyonaryo. Subalit sa kabila nito, patuloy pa ring bumibisita si Isabela. Dala ang kanyang kabaitan at matinding pasasalamat. Isang hapon, habang nagtiinda si Liza ng tinapay sa eskwela, nagulat siya nang lapitan siya ng guro nila. Liza, wika ng guro, may nagbayad na ng buong tuition mo para sa 1 taon. Po? Nagulat si Liza, hindi makapaniwala. Sino po? Mumiti lamang ang guro. Ayaw daw magpakilala, pero alam kong may ideya ka na kung sino. Tumakbo si Liza pauwi, bit-bit ang magandang balita. Pa, Marco, bayad na raw po ang tuition ko. 1 buong taon. Hindi ko na po kailangan magtinda araw-araw. Nagkatinginan si Ramon at Marco. Alam nila agad na si Isabela ang may gawa. Anak, mahinaon sabi ni Ramon, magpasalamat tayo pero wag nating kalimutan. Hindi ibig sabihin ito na may utang tayo ng loob na hindi na natin mababawi. Gamitin mo ito para mag-aral ng mabuti. Samantala, si Marco naman ay nakatanggap din ng magandang balita. Isang scholarship program mula sa isang foundation ang biglang lumapit sa kanya. May magpapadala ng libreng libro at gamit para sa kanyang pag-aaral. At nang hinumusta niya ito, nalaman niyang si Isabela rin pala ang nagrekomenda. Pa, wika ni Marco, bakit kaya niya ginagawa ito? Hindi ba't sabi ninyo, hindi natin kailangan ng kapalit? Tumango si Ramon. Tama ka, pero minsan may mga taong nagmamalasakit talaga. Ang kabutihan ay nagbubunga rin ng kabutihan. Habang ang mga bata ay nakatatanggap ng biyaya, si Ramon naman ay nakatanggap ng isang tawag mula sa isang kilalang kumpanya ng spare parts. Inalok siya na maging regular supplier at bigyan ng mga gamit para sa kanyang talyer. Nagtataka siya kung paano nalaman ng kumpanya ang tungkol sa kanya. Sa bandang huli, nalaman niya na si Isabela rin pala ang may pakana. Isang gabi, muling bumisita si Isabela sa kanilang bahay. Hindi siya dumating ng may kasamang magagarang sasakyan, kundi naglakad lamang kasama ang isang driver na iniwan siya sa labas ng baryo. Pagdating niya sa bahay, dala niya ang isang kahon na puno ng mga bagong gamit para sa talyer ni Ramon. Mang Ramon, wika niya, huwag ninyo sanang mamasamain. Gusto ko lang po kayong tulungan. Alam kong pangarap ninyo ang magkaroon ng sariling talyer. Sana po ay tanggapin namin ito. Napatingin si Ramon sa mga anak niya. Kita sa kanilang mga mata ang pananabik. Ngunit siya mismo ay nag-aalinlangan. Isabela, hindi ko alam kung tama bang tanggapin ito. Baka isipin ng tatay mo na ginagamit kita. Ngumiti si Isabela at mariing tumugon. Hindi po, ako ang nagdesisyon nito. Wala po kayong hinihingi. Ako ang lumalapit sa inyo dahil ayokong manatiling tahimik habang alam kong may magagawa ako para suklian ang kabutihang ginawa ninyo para sa akin. Sa wakas, napilitang tanggapin ni Ramon ang tulong. Nang gabing iyon, hindi nila maiwasang magpasalamat. Pa, wika ni Marco, habang hawak ang isa sa mga bagong gamit para sa talyer. Para bang unti-unti nang natutupad ang pangarap mo. Tumango si Ramon, batas ang luha sa kanyang mga mata. Oo anak, pero tandaan ninyo, lahat ng ito ay dagdag na responsibilidad. Kailangan nating patunayan na karapat-dapat tayo. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. Ang ilan sa baryo ay nagsimulang mainis at magsabi ng masasakit na salita. Ang swerte naman nila, biglang umangat dahil lang sa pagtulong. Baka ginagamit lang nila ang kabaitan ng dalaga. O baka kaya nila magsakripisyo kasi may binabalak din silang kapalit. Umabot pa ang chismis na ito kay Don Ernesto. Lalong tumindi ang kanyang pagdududa. Kita mo Isabela, wika niya. Ito ang sinasabi ko kapag nakisalamuha ka sa kanila, masisira ka rin. Ginagamit ka lang nila. Ngunit mariing tumanggi si Isabela. Hindi, Papa. Nakikita ko kung gaano sila kasimple at kabuti. Ako unang maniwala. Ako na mismo ang magsasabi. Mali ka.
Samantala, habang lumalalim ang gabi sa baryo, muling nagtipon ang pamilya ni Ramon. Nagdasal sila, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para kay Isabela, na patuloy na nagpapakita ng malasakit sa kanila. Panginoon, wika ni Ramon, salamat sa lahat ng biyayang ibinibigay ninyo sa amin. Alam naming hindi namin ito hinihingi, ngunit dumating ito sa tamang panahon. Gabayan niyo si Isabela at bigyan niyo rin kami ng lakas para patunayan na karapat-dapat kami sa tiwalang ito. Sa kabila ng lahat ng tsismis at pag-aalinlangan ng iba, unti-unti nang nagbabago ang buhay ni na Ramon at ng kanyang mga anak. Nagkaroon sila ng mas maayos na gamit, mas malaking pagkakataon para sa kanilang kinabukasan, at higit sa lahat, mas matibay na relasyon kay Isabela. Ulit sa likod ng mga bagong biyaya, nakatago pa rin ang anino ng duda ni Don Ernesto, isang pag-aalinlangan na magdadala pa ng mas mabibigat na pagsubok sa darating na panahon. At sa mga gabing tahimik, habang nakahiga si Ramon, paulit-ulit niyang iniisip, ito bang simula ng magandang kapalaran o ito rin ang magiging dahilan ng mas matinding pagsubok para sa aming pamilya? Sa kabila ng mga biyayang dumarating sa pamilya ni Ramon, hindi rin maiwasan ang pag-usbong ng mga taong naiinggit at may masasamang balak. Sa mansyon ng mga Alvarez, hindi lahat ng kamag-anak at kasamahan ni Don Ernesto ay natutuwa sa biglang paglapit ng pamilya ni Ramon kay Isabela. Ang ilan ay nagsimulang magduda at ang iba naman ay nakakita ng pagkakataong gamitin ang sitwasyon upang siraan ang pamilya. Isa sa mga pinakamainggitin ay si Victor, pinsan ni Isabela, at isa sa mga tagapamahala sa ilang negosyo ng kanilang pamilya. Kilala siya bilang ambisyoso at tusok, at matagal nang may galit sa ama ni Isabela dahil hindi siya pinapaboran sa mga proyekto. Nang makita niyang nagkakainteres si Isabela sa pamilya ni Ramon, agad siyang nakaisip ng paraan para pabagsakin ang mga ito. Hindi ko hahayaang agawin ng mga walang-wala na iyan ang atensyon ni Don Ernesto. Bulong ni Victor sa sarili habang nakatingin sa mga larawan ng pamilya ni Ramon na kuha ng mga tauhan niya. Isang gabi, kinausap ni Victor ang ilan sa kanyang mga kaibigan at kasabwat. Kailangan nating siraan ang pamilyang ito. Gagawa tayo ng mga tsismis na sila'y mapagsamantala at ginagamit si Isabela para makaakyat sa lipunan. Paano natin gagawin yon? Tanong ng isa. Madali lang, tugon ni Victor. Ikakalat natin sa media na ang pamilya ni Ramon ay humihingi ng pera at regalong mamahalin kay Isabela. Lilikha tayo ng kwento na hindi sila marangal kundi mapagsamantala. Samantala, sa baryo, ramdam na ng pamilya ni Ramon ang mga pagbabago sa ugali ng mga tao sa paligid. May mga lumalapit upang humingi ng tulong. Iniisip na dahil sa koneksyon nila kay Isabela ay biglang yumaman sila. May mga kapitbahay na nagsasabing, Ramon, baka pwede mo naman kaming ipakiusap kay Isabela. Baka may maibigay siyang trabaho o tulong. Ngunit may ilan ding nagbibintang, aba, tingnan mo nga naman, dati-dati, lugaw lang ang ulam nila. Ngayon, biglang may mga bagong gamit sa bahay. Saan kaya galing yon? Narinig mismo ni Lisa ang isang grupo ng kababaihan na nagkukwentuhan habang pauwi siya galing eskwela. Hindi ako naniniwala na inosente ang pamilya nila. Sigurado akong ginagamit lang nila si Isabela. Napayuko si Lisa at halos maiyak. Pag-uwi niya, agad niya itong ikinuwento kay Ramon. Pa, bakit po nila sinasabi iyon? Hindi naman po tayo ganoon. Mahinahon siyang niyakap ni Ramon. Anak, huwag kang mag-alala. Ang tao, laging may masasabi. Ang mahalaga, alam natin sa ating puso na malinis ang intensyon natin. Habang lumalala ang mga tsismis sa baryo, nagsimula ring lumabas ang mga balita sa pahayagan at online articles. May mga headline na nagsasabing, mekaniko at anak gumamit ng koneksyon sa anak ng bilyonaryo. At, pamilyang mahirap, pinaikot ang puso ng tagapagmana. Nabasa ito ni Marco sa internet at halos mawasak ang kanyang loob. Pa, bakit nila ginagawa ito sa atin? Wala naman tayong ginawang masama. Nagpigil ng luha si Ramon at mahinahong sumagot, Anak, ganito talaga kapag may mga taong naiinggit. Kailangan nating maging matatag. Huwag kayong magpapadala. Ngunit hindi lamang sila sa baryo o sa media nasisiraan.
Mismong si Don Ernesto ay nakakarinig ng masasamang balita. Isang gabi, dinala ni Victor ang ilang dyaryo at ipinakita sa kanya. Tito, tingnan ninyo ito, wika ni Victor. Kunwari ay nag-aalala. Lumalabas na ginagamit ng pamilyang iyon si Isabela. Maraming nagsasabing hindi sila marangal. Mahigpit na tiningnan ni Don Ernesto ang mga balita at lalong lumalim ang kanyang pag-aalinlangan. Ito ang kinatatakutan ko, malamig niyang tugon. Samantala, si Isabela ay galit na galit nang mabasa ang mga chismis. Agad niyang pinuntahan ang pamilya ni Ramon upang ipaalam na wala siyang kinalaman doon. Mang Ramon, huwag kayong mag-alala. Lahat ng ito ay gawa-gawa lang. Hindi ako maniniwala sa mga iyon. Isabela, wika ni Ramon, hindi mo kailangang ipagtanggol kami palagi. Masisira ka lang dahil sa amin. Ngunit mariing umiling si Isabela. Hindi ako papayag na masiraan kayo. Alam ko kung sino kayo at kung ano ang ginawa ninyo para sa akin. Hindi ninyo ito deserve. Habang mas lalong tumitindi ang intriga, lalo ring lumalakas ang loob ng pamilya ni Ramon na ipagpatuloy ang kanilang buhay. Inilit nilang huwag magpaapekto sa mga maling balita. Bagkus ay mas lalo nilang pinakita ang kanilang kabutihan. Patuloy si Ramon sa pagtatrabaho sa talyer, si Marco sa pag-aaral, at si Lisa sa kanyang munting hanapbuhay. Ngunit sa likod ng lahat, patuloy si Victor sa kanyang mga plano. Alam niyang habang tumitindi ang pagdududa ni Don Ernesto, mas malapit na siyang magtagumpay sa pagsira sa pamilya ni Ramon. At sa tahimik na baryo, hindi alam ng pamilya na mas malaki pang unos ang paparating. Hindi lamang chismis, kundi mga pagsubok na susubok sa kanilang pagkatao, sa kanilang dangal at sa kanilang relasyon kay Isabela. Lumipas ang ilang linggo mula nang lumabas ang mga maling balita tungkol sa pamilya ni Ramon. Sa halip na tumigil, lalo pa itong lumawak. Sa baryo, halos lahat ng kapitbahay ay may sariling opinyon. May mga naniniwala, may mga nagtatanggol, ngunit marami ang nanlilibak. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain, biglang napaluha si Marco. Pa, nahihirapan na ako. Sa eskwela, kahit anong gawin ko, lagi akong inaasar. Ang sabi nila, kaya lang daw ako nag-aaral sa mas maayos na paaralan ay dahil ginamit nating si Ate Isabela. Napatingin si Ramon sa anak at hinawakan ang kamay nito. Anak, alam ko mahirap, pero tandaan mo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Ang mahalaga ay patuloy kang mag-aral at magsikap. Huwag mong hayaan na ang mga salita nila ang magdikta ng kinabukasan mo. Sa gilid naman, tahimik na umiiyak si Liza. Pa, pati po ako tinutukso. Sabi nila, nagpapanggap daw tayong mabait pero sa totoo raw ay sakim. Ang sakit po. Niyakap ni Ramon ang dalawa. Mga anak, alam ko na mahirap ang pinagdadaanan natin. Pero ito ang panahon na dapat mas lalo tayong magtulungan. Huwag kayong mag-alala, darating ang araw, makikita rin ng lahat ang katotohanan. Ngunit hindi lang sa eskwela nararamdaman ang pang-uusig. Pati sa mismong baryo, nagkaroon ng pagbabago. May ilan dating malapit na kapitbahay na nagsimula ng umiwas. Kapag dumaraan si Ramon, may mga bulong sa ngunit sa loob-loob niya. Ramdam niyang unti-unting sinusubok ang kanyang pamilya. Samantala, sa mansyon ng mga Alvarez, muling kinompronta ni Don Ernesto ang kanyang anak. Isabela, kailangan mong makinig sa akin. Lalo lang lumalala ang sitwasyon. Hindi magandang na-associate ang pangalan ng pamilya natin sa kanila. Mariin ang sagot ni Isabela. Papa, hindi sila masama. Ginawa nila ang lahat para mailigtas ako. Hindi ko sila tatalikuran. Hija, hindi mo naiintindihan. Tugon ni Don Ernesto, mabigat ang tono. Sa negosyo, ang reputasyon ay lahat. Kapag may bahid ng duda, mawawala ang tiwala ng mga tao. At ngayon, lahat ng mata ay nakatingin sa atin dahil sa kanila. Ngunit nanindigan si Isabela. Kung kaya nilang siraan ang isang pamilya na walang ginagawa kundi tumulong, paano pa kaya ang ibang tao? Papa, mali ang iniisip ninyo. Mas kilala ko sila kaysa sa mga taong yon. Habang patuloy ang bangayan sa mansyon, lalong nahihirapan ang pamilya ni Ramon sa baryo. Isang araw, dumating si Marco galing eskwela na may pasa sa braso. Marco, ano nangyari sa'yo? Sigaw ni Liza. Umiling ang binata.
ngunit napaiyak. Pinagtulungan po ako ng 3 kong kaklase. Sabi nila, anak daw ako ng sinungaling. Hindi ko na po kaya, pa. Halos manginig sa galit si Ramon, ngunit pinigilan niya ang sarili. Anak, pasensya ka na. Kung pwede lang, ako na ang haharap para sa'yo. Pero tandaan mo, huwag kang susuko. Hindi sila ang magdedesisyon ng buhay mo. Kinagabihan, sabay-sabay silang lumuhod para magdasal. Panginoon, wika ni Ramon, huwag niyo pong pabayaan ang aking mga anak. Bigyan niyo po sila ng lakas ng loob na kayanin ang lahat ng ito. Ngunit tila walang katapusan ang mga pagsubok. Isang araw, may dumating na liham para kay Ramon. Pagbukas niya, halos mahulog siya sa upuan. Isang supina mula sa korte. May nagsampa ng reklamo laban sa kanya. Nadiyumano'y nang hihingi siya ng pera kay Isabela bilang kapalit ng kanyang pagtulong. Pa, ano ibig sabihin ito? Takang tanong ni Marco habang binabasa ang papel. Anak, mali ito. Wala tayong hiningi kahit kailan. Nanginginig na sagot ni Ramon. Umiyak si Lisa. Pa, paano na tayo? Baka makulong ka. Hindi ako matatakot. Mariin na tugon ni Ramon. Dahil alam kong wala tayong kasalanan. Kung ito ang paraan nila para sirain tayo, haharapin natin ng taas noo. Samantala, si Isabela ay halos pasabog sa galit nang malaman ang nangyari. Papa, alam ko na si Victor ang nasa likod nito. Wala nang iba, ngunit tumanggi si Don Ernesto na makialam. Kung talagang inosente sila, kayang patunayan iyon sa korte. Papa, sigaw ni Isabela, luhaan. Hindi ninyo alam kung gaano kasakit ito para sa kanila. Pinagdadaanan nila ito dahil sa akin. Ngunit nanatili ang bilyonaryo sa kanyang malamig na paninindigan. Habang lumalalim ang gabi, nagtipon si Ramon at ang kanyang mga anak sa kanilang maliit na bahay. Kahit puno ng takot, sinubukan nilang maging matatag. Pa, mahina ngunit matatag na sabi ni Marco, kung anuman ang mangyari, hindi tayo bibitaw. Magkakasama tayo. Tumango si Lisa, pinahid ang luha sa pisngi. Oo pa, hindi nila kayang wasakin ang pamilya natin. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, muling nagbasya si Ramon. Mga anak, hindi tayo susuko. Lalaban tayo. Hindi lang para sa atin, kundi para ipakita na kahit mahirap tayo, kaya nating manindigan sa katotohanan. At mula sa gabing iyon, nagpasya ang pamilya ni Ramon na harapin ang ulos. Kahit gaano man ito kabigat, kahit gaano man kasakit. Dahil alam nilang nasa panig nila ang katotohanan at ang kanilang pinanghahawakang pagmamahalan bilang pamilya. Habang papalapit ang araw ng pagdinig sa korte, lalo lamang nadagdagan ang bigat na pasan ng pamilya ni Ramon. Kahit anong ipaliwanag nila na hindi sila humingi ng kapalit kay Isabela, hindi tumitigin ang tsismis at maling akusasyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang mas lalong naging maliwanag, ang lalim ng ugnayan na nabuo sa pagitan ng pamilya ni Ramon at ni Isabela. Isang gabi, tahimik na pumasok si Isabela sa baryo, dala ng kanyang matinding pagnanais na samahan ng pamilya. Hindi niya inalintana ang mga tingin ng tao habang dumaraan siya. Pagdating sa bahay ni Ramon, agad siyang sinalubong ng mga bata. Ate Isabela, masayang bati ni Liza, agad na yumakap sa kanya. Buti po at dumating kayo, ang dami pong nangyayari. Hinaplos ni Isabela ang buhok ng bata. Hindi ko ngayon pababayaan. Nandito ako para ipakita na hindi kayo nag-iisa. Lumapit si Marco, halatang mas kalmado kaysa sa mga nakaraang araw. Ate, salamat po. Sa lahat ng mga naninira, kayo lang ang naniniwala sa amin. Ngumiti si Isabela. At hindi ako titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Hindi ko kayo makakalimutan. Naupo silang lahat sa harap ng kanilang maliit na hapag. Inalok nila si Isabela ng simpleng hapunan. Isang malaking mangkok ng tinulang manok na niluto ni Ramon. Pasensya na, Ija, wika ni Ramon. Ito lang ang mayroon kami. Ngunit ngumiti si Isabela, halatang natutuwa. Mang Ramon, ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit gusto kong makasama kayo. Dito ko nararamdaman ang totoong pamilya. Walang peke, walang pagkukunwari. Sa mesa ninyong ito, mas mahalaga ang pagmamahalan kaysa sa mamahaling pagkain. Habang kumakain sila, nagkuwento si Lisa tungkol sa kanyang mga pangarap. Ate, gusto kong maging guro balang araw para matulungan ko yung mga batang nahihirapan din tulad ko. Tumango si Isabela.
Napakaganda ng pangarap mo, Lisa, at susuportahan kita. Gagawin natin ang lahat para matupad yan. Si Marco naman ay nagsalita. Ako po gusto kong maging engineer, pero minsan iniisip ko, baka hindi ko kayanin dahil sa lahat ng nangyayari. Mahigpit na tumingin si Isabela sa kanya. Marco, huwag mong hayaang pigilan ka ng kahit sino. May talento ka, may sipag ka. Lahat ng iyon ay magdadala sa iyo sa pangarap mo. At tandaan mo, andito ako para pumulong sa abot ng makakaya ko. Habang nakikinig, napatingin si Ramon sa kanila at napangiti. Sa abila ng lahat ng unos, ngayon niya lamang muling naramdaman ang katahimikan at pag-asa. Samantala, sa mansyon ng mga Alvarez, patuloy na sinusubok ni Don Ernesto ang kanyang anak. Isabela, sobrang nang naaapektuhan sa pamilyang iyon. Baka nakalimutan mong may obligasyon ka sa ating pangalan at negosyo. Papa, mariin na tugon ni Isabela. Hindi ko sila iiwan. Kung hindi sila pinagtanggol ng mga tao, ako mismo ang tatayo para sa kanila. Hindi ko kayang tumalikod sa mga taong nagligtas sa akin. Napailing si Don Ernesto. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Kapag mas lalo kang nagpakita ng pagkiling sa kanila, mas lalo silang kakasuhan. Kapag mas lalo mong ipinagtanggol sila, mas lalo kang magiging target. Ngunit hindi natinag si Isabela. Kung kailangan kong maging target, tatanggapin ko. Mas mahalaga sa akin ang paninindigan kaysa sa tahimik na pamumuhay na puno ng kasinungalingan. Sa baryo, naging mas madalas ang pagbisita ni Isabela. Hindi lamang siya basta bisita, unti-unti na siyang nagiging bahagi ng pamilya. Nakikita niya kung paano nagtutulungan sina Marco at Liza, at kung paano ipinapakita ni Ramon ang kanyang sakripisyo bilang ama. Sa bawat araw na kasama niya sila, mas lalo siyang namamangha sa katatagan at kabutihang taglay ng pamilya. Isang hapon, naglaro sila ni Liza ng Chinese garter kasama ang ilang bata sa baryo. Tumawa si Isabela na parang ordinaryong dalaga lang siya, malayo sa imahe ng isang mayamang tagapagmana. Ate, ang galing ninyo! Sigaw ng isa sa mga bata. Sa gilid, nakaupo si Ramon at pinagmamasdan ang dalaga. Hindi niya maiwasang mapaisip, kung ganito siya sa harap ng mga bata, paano pa kaya kung lumaki siya sa simpleng pamumuhay? Siguro mas magiging masaya siya. Ngunit hindi rin nawala sa kanyang isip ang pangamba, ang galit at pagdududa ni Don Ernesto at ang mga intriga na patuloy na bumabalot sa kanilang pangalan. Kinagabihan, habang magkasamang naglalakad sina Isabela at Ramon pauwi mula sa indahan, nagsalita si Isabela. Mang Ramon, alam kong nahihirapan kayo, pero tandaan ninyo hindi kayo nag-iisa. Kahit anong mangyari, ituturing ko kayong pamilya. Napatingin si Ramon sa kanya, ramdam ang katapatan ng mga salita. Isabela, hindi ko alam kung paano kami nakarating sa puntong ito. Ang alam ko lang, kung ano man ang mangyari, lagi kong ituuro sa mga anak ko na huwag maging mapansamantala. Ayokong isipin ng mga tao na ginagamit ka namin. Mumiti si Isabela, may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko iisipin iyon, Mang Ramon, dahil nakikita ko kung sino talaga kayo. At kahit hindi makita ng ibang tao, alam kong darating ang panahon na maiintindihan din nila. Sa gabing iyon, bago sila matulog, muling nagtipo ng pamilya sa kanilang munting bahay kasama si Isabela. Sabay-sabay silang nagdasal at sa gitna ng anilang panalangin, naramdaman nila na kahit pilit silang sinisira ng mundo, mas lalo namang tumitibay ang kanilang samahan. Ang bawat luha at bawat halakhak na kanilang pinagsasaluhan ay nagsisilbing matibay na hibla na nagdurugtong sa kanilang mga puso. At sa kabila ng lahat ng intriga at panganib, isang bagay ang malinaw. Mas lalong lumalapit ang loob ni Isabela sa pamilya ni Ramon at mas lalo niyang ipinapakita na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kundi sa pagmamahal, katapatan at paninindigan. Isang gabi habang payapang nag-aaral sina Marco at Liza at si Ramon naman ay abala sa talyer, biglang dumating si Isabela sa kanilang bahay. Halata sa kanyang mukha ang matinding takot. Namumutla siya at nanginginig ang mga kamay. Mang Ramon, halos pasigaw niyang tawag. Kailangan ko po ng tulong ninyo.
Agad siyang pinapasok ni Ramon. Isabela, anong nangyari? Bakit parang takot na takot ka? Huminga ng malalim ang dalaga bago nagsalita. Papa ko po, may mga kalaban siyang kumikilos laban sa kanya. At ngayon, ako naman ang tinarget nila. May mga taong sumusunod sa akin itong mga huling araw. Kanina lang, muntik na nila akong sapilitang isakay sa sasakyan nila. Nanlaki ang mata ni na Marco at Liza. Ate Isabela, delikado pala kayo. Sigaw ni Liza habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Anak, tawagin mo ang barangay tanod. Utos ni Ramon kay Marco. Ngunit pinigilan sila ni Isabela. Mang Ramon, hindi lang basta mga ordinaryong kriminal ang kalaban. Malalaking tao sila. Kailangan ko ng tulong ninyo. Papa mismo ang nagsabi, kayo lang ang pinagkakatiwalaan niyang lumapit sa akin sa ganitong sitwasyon. Naguluhan si Ramon. Ako? Pero bakit ako? Hindi ba't maraming bodyguard ang papa mo? Mas sanay sila sa ganito. Umiling si Isabela, umiiyak na. Iba kayo, Mang Ramon. Hindi kayo bayad para lang sumunod. Buo ang tiwala ko na hindi ninyo ako papabayaan. Napabuntong hininga si Ramon. Alam niyang delikado ito, ngunit hindi niya kayang talikuran ang taong minsang iniligtas niya at itinuturing na ngayon ay bahagi na rin ng kanyang pamilya. Sige, mariin niyang wika. Kung ito ang tama, sasamahan kita. Pero kailangan kasama ang mga anak ko. Ayokong mapahamak sila nang hindi ko nakikita. Tumango si Isabela at agad silang umalis patungong Maynila. Doon sila sinalubong ng mga tauhan ni Don Ernesto. Mabilis ang usapan, kinidnap si Isabela ng isang grupo na may kaugnayan sa negosyong pinapasukan ng kanyang ama. Nakalaya lamang siya dahil sa isang driver na nakatulong. Ngunit nagbanta ang mga kriminal na babalik sila para tapusin ang sinimulan. Ramon, mariing wika ni Don Ernesto, kailangan ko ang tulong mo. Alam kong hindi ka sanay sa ganitong laban, pero nakita ko na ang tapang mo. Samahan mo ang mga tauhan ko sa operasyon para mailigtas ang anak ko o muli nilang gawin ito. Napatingin si Ramon sa kanyang mga anak. Kita niya ang taot sa kanilang mga mata, ngunit kita rin niya ang paghanga at pagtitiwala. Pa, mahinahong sabi ni Marco, hindi ba't lagi ninyong sinasabi, dapat tumulong sa kapwa kahit mahirap? Huwag kayong matakot, andito kami. Lumapit din si Liza at yumakap sa ama. Pa, hindi kayo nag-iisa, kasama ninyo kami. Naluha si Ramon sa sinabi ng mga anak. Mga anak, hindi ko kayo kayang dalhin sa panganib, pero salamat sa tiwala ninyo. Ako na ang haharap. Kailangan ni Isabela ng kakampi at hindi ako uurong. Kinabukasan, nagsimula na ang operasyon. Kasama ni Ramon ang ilang tauhan ng mga Alvarez. Sinuotan siya ng bulletproof vest at binigyan ng radyo. Halata ang kaba, ngunit pinipilit niyang maging matatag. Ramon, wika ng isang tauhan. Hindi ito basta-bastang laban. Pero nakita namin kung paano ka lumaban noon. Kaya naniniwala kaming kaya mo ito. Lumalim ang gabi at doon nila nalaman ang lokasyon ng mga dumukot kay Isabela. Isang lumang warehouse sa labas ng syudad. Tahimik silang lumapit, dahan-dahang binabantayan ang paligid. Sa loob, nakita nilang nakatali si Isabela. Umiiyak, ngunit matapang na nakatingin sa mga dumukot. Huwag kayong mag-alala, bulong ni Ramon sa sarili. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Mabilis na gumalaw ang mga tauhan. Sumiklab ang putukan. Sumama si Ramon, hinila si Isabela at pinutol ang tali sa kanyang kamay. Isabela, tara na! Sigaw niya. Mang Ramon! Umiiyak na sagot ng dalaga habang mahigpit na yumayakap sa kanya. Halos maulit ang sakripisyo noong una. Bumagsak ang ilang kahon, may sumabog na parte ng gusali at muntik na silang madamay. Ngunit sa tapang ni Ramon, nailapas niya si Isabela. Pagkaligtas nila, agad na lumapit si Don Ernesto. Isabela! Sigaw niya. Agad na niyakap ang anak. Napatitig siya kay Ramon. Bakas ang pagkagulat at paghanga. Hindi na siya nakapagsalita. Ngunit sa kanyang mga mata makikita ang unti-unting pagbagsak ng mga pader ng pagdududa na matagal niyang itinayo. Habang yakap si Isabela kay Ramon, umiiyak siya. Mang Ramon, hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. 2 beses na ninyo akong iniligtas. Wala akong ibang masasabi kundi kayo na ang tunay na pamilya ko. At sa gabing iyon, nagsimula ang mas malaking pagbabago.
Hindi na ito tungkol lamang sa pagdududa o tsismis. Ito na ang simula ng pagkakaunawaan at ng mas matinding pagtitiwala sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Matapos ang matagumpay ngunit mapanganib na operasyon, halos hindi pa rin makapaniwala si Ramon na muli na namang iniligtas niya ang buhay ni Isabela. Habang bumabalik sila sa mansyon kasama ang mga tauhan ni Don Ernesto, hindi mawala sa isipan ni Ramon ang bawat segundo ng laban. Ang putukan, ang takot at ang tapang na kailangan niyang ipakita para maisalba si Isabela. Pagdating nila sa mansyon, agad na sinalubong si Isabela ng kanyang mga yaya at kamag-anak. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ama, si Don Ernesto, na bagamat matigas ang kalooban, ay hindi maitago ang luha ng pasasalamat. Anak, garalgal na wika ni Don Ernesto. Atala ko, mawawalaan na sa akin. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Papa, umiiyak na sagot ni Isabela. Kung hindi dahil kay Mang Ramon, baka hindi na ninyo ako nakita. Napatitig si Don Ernesto kay Ramon. Sa mga mata ng bilyonaryo, kitang-kita ang kakaibang paggalang na hindi niya kailanman ipinakita dati. Ramon, mariin niyang wika, 2 beses mo nang sinugal ang buhay mo para sa anak ko. Hindi ko alam kung paano ko maipapakita ang pasasalamat ko. Nagkipit balikat lamang si Ramon. Don Ernesto, ginawa ko lang ang alam kong tama. Wala akong hinihingi kapalit. Ngunit hindi na naitago ni Don Ernesto ang kanyang damdamin. Hindi ko na pwedeng ipagkaila. Maling-mali ako sa pagdududa sa iyo. Ang akala ko, isa ka lang sa mga taong gustong sumakay sa kabutihan ng anak ko. Pero ngayon, malinaw sa akin, isa kang taong may dangal at tapang na bihira ko nang makita sa panahon ngayon. Naluha si Isabela habang pinagmamasdan ang kanilang usapan. Papa, sinabi ko po sa inyo, hindi sila tulad ng iniisip ninyo. Samantala, si Marco at Liza ay tahimik na nakatayo sa tabi ng kanilang ama. Proud na proud sila sa tapang ni Ramon. Lumapit si Marco at mahigpit na hinawakan ang braso ng kanyang ama. Pa, ang tapang ninyo, ipinagmamalaki namin kayo. Tumango si Liza. Pa, buti na lang po hindi kayo napahamak. Ayaw po naming mawala kayo sa amin. Ngumiti si Ramon at niyakap ang kanyang mga anak. Mga anak, ginawa ko ito hindi lang para kay Isabela, kundi para sa lahat ng taong umaasa na may magtatanggol sa kanila. Huwag kayong matakot. Lagi kong pipiliin ang tama. Pagkalipas ng ilang oras, nagpasya si Don Ernesto na magkaroon ng isang munting salusalo sa loob ng mansyon upang ipagdiwang ang ligtas na pagbabalik ng kanyang anak. Sa gitna ng engrandeng hapag, nakaupo ang pamilya ni Ramon. Bagamat naiilang sila sa karangyaan, pinilit nilang maging magalang at mapagpakumbaba. Ramon, muling wika ni Don Ernesto habang hawak ang baso ng alak. Hindi ko na ipagpapaliban pa. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng maling iniisip ko tungkol sa inyo. Mula ngayon, hindi ko na kayo titingnan bilang simpleng mekaniko lamang. Isa kayong taong may puso at tapang na higit pa sa mga taong nakapaligid sa akin. Tahimik ang buong silid. Lahat ng kamag-anak at tauhan ni Don Ernesto ay nagulat sa kanyang pahayag. Hindi sanay ang lahat na nakikita ang matandang bilyonaryo na nagpapakita ng ganoong kababaang loob. Mang Ramon, dagdag pa niya, kung tatanggapin ninyo, nais kong kayo mismo ang maging bahagi ng aming negosyo. Ang tapang at integridad ninyo ang kailangan sa kumpanya. Nabigla si Ramon. Don Ernesto, hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa alik ninyo. Wala akong karanasan sa mga negosyo ninyo. Hindi yun ang mahalaga, sagot ng bilyonaryo. Ang mahalaga ay ang katapatan at sipag. Ang kaalaman, matututunan mo. Pero ang puso, hindi basta nakukuha. Si Isabela ay napangiti, halatang natutuwa sa pagbabago ng kanyang ama. Papa, ito na po ang tamang panahon. Si Mang Ramon ang ebidensya na may mabubuting tao pa rin sa mundo. Kung tatanggapin niya ang alok ninyo, sigurado akong mas maraming matutulungan. Tahimik si Ramon, nag-iisip ng malalim. Nakatingin siya sa kanyang mga anak. Sa kanilang mga mata, nakikita niya ang pag-asa at pangarap na matagal nang nakatago. Pa, mahina ngunit buong paniniwalang sabi ni Marco. Baka ito na po ang pagkakataon natin para masigurado ang magandang kinabukasan. Oo nga po, pa, dagdag ni Liza. Kung tatanggapin ninyo, mas marami pa kayong matutulungan, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. Huminga ng malalim si Ramon,
bago sumagot. Don Ernesto, hindi ko man alam ang lahat ng bagay tungkol sa negosyo. Pero kung ang alok ninyo ay para makapaglingkod ng tapat, tatanggapin ko. Agad na tumayo si Don Ernesto at iniabot ang kanyang kamay. Mula ngayon, Ramon, hindi na kita ituturing na estranghero. Isa ka ng kasama sa pamilya. Naluha si Isabela at mahigpit na niyakap si Ramon. Mang Ramon, hindi ko pong makakalimutan ang lahat ng ginawa ninyo. Kayo na po ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, bukod kay Papa. Habang nagdiriwang ang lahat, ramdam ni Ramon at ng kanyang mga anak na unti-unti nang nagbabago ang kanilang kapalaran. Ang dating simpleng pamilya na pinagtatawanan at kinukutya ay ngayon kinikilala at iginagalang, hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa katapatan, sakripisyo at pagmamahal na ipinakita nila. Ngunit sa likod ng kasiyahan, alam ni Ramon na hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang bagong papel na kanyang tinanggap ay magdadala ng mas malalaking hamon, mas matitinding pagsubok at higit pang responsibilidad. Ngunit sa pagkakataong iyon, isa lang ang tiyak, hindi na siya kailanmang mag-iisa. Nasa tabi niya ang kanyang mga anak at ngayon nasa tabi na rin niya si Isabela at maging ang matagal nang nagdududa na si Don Ernesto. At sa gabing iyon, habang nakatingin sa malamlam na buwan mula sa bintana ng mansyon, marahan niyang winika sa kanyang sarili. Ito ang bagong yugto ng ating buhay. Matapos ang gabing iyon sa mansyon, kung saan ipinahayag ni Don Ernesto ang kanyang pasasalamat at pag-ako ng pagkakamali, nagsimula ang malaking pagbabago sa relasyon niya at ng pamilya ni Ramon. Para kay Ramon, hindi pa ring madaling tanggapin na isang tulad niya, isang mekaniko lamang mula sa baryo, ay ngayoy pinagkakatiwalaan ng isang bilyonaryo. Ngunit sa mga mata ni Don Ernesto, si Ramon ay isa ng taong karapat-dapat igalang, higit pa kaysa sa ilang negosyanteng nakapaligid sa kanya. Kinabukasan, muling ipinatawag ni Don Ernesto si Ramon sa kanyang opisina sa loob ng mansyon. Nakatayo si Ramon sa harap ng malaking mesa, habang nakaupo ang bilyonaryo na nakatingin ng seryoso ngunit hindi na malamig gaya ng dati. Ramon, panimula ni Don Ernesto, marahil ay alam mong hindi ako madaling magtiwala sa tao. Sa negosyo, nasanay na akong maraming lumalapit na may sariling interes, kaya't hindi ko maikakaila, mali ako sa paghusga sa iyo. Bahagyang yumuko si Ramon. Don Ernesto, hindi ko kayo masisisi. Magkaiba ang mundo natin, pero gaya ng lagi kong sinasabi, hindi ko ginawa ang mga iyon para may makuha. Ginawa ko iyon dahil iyon ang tama. Mumiti si Don Ernesto, isang ngiting bihirang makita ng kanyang mga tauhan. At doon ko napagtanto na mas higit pa ang halaga ng katapatan kaysa sa yaman. Ramon, nais kong maging bahagi ka ng isa sa aking mga negosyo. Hindi dahil kailangan kita, kundi dahil naniniwala ako na mas marami kang matutulungan kung naroon ka. Nagulat si Ramon. Don Ernesto, hindi ko po alam kung kaya ko yon. Isa lang po akong mekaniko. Hindi ko alam ang tungkol sa malalaking negosyo. Hindi ang diploma o karangyaan ang batayan, Ramon. Sagot ng bilyonaryo. Ang puso ang mahalaga. Nakita ko sa iyo ang tapang at dedikasyon na bihira sa iba. Ang kaalaman, madali mong matututunan. Pero ang integridad, yan ay likas sa iyo. Habang nag-uusap sila, dumating si Isabela at nakangiti itong lumapit. Papa, ito na po ang pagkakataon na ipakita ninyo kay Mang Ramon na mahalaga siya. Kung tatanggapin niya ang alok ninyo, sigurado akong makakatulong siya hindi lang sa atin, kundi sa mas maraming tao. Napabuntong hininga si Ramon at napatingin sa kanyang mga anak na kasama niyang dumating. Si Marco ay nakatayo sa gilid, hawak ang ilang papel na galing sa eskwela. At si Liza naman ay may dalang tinapay na parang handog para sa lahat. Pa, mahinahong sabi ni Marco, kung ito po ang magbibigay sa atin ng mas magandang kinabukasan, tanggapin ninyo. Matagal na po nating pinangarap na makaalpas sa kahirapan. Oo nga po pa, dagdag ni Liza. Kung natutulungan tayo ngayon ni Ate Isabela, paano pa kaya kung kayo mismo ang makapagbibigay ng tulong sa iba? Sa wakas, tumango si Ramon. Kung ganoon, tatanggapin ko ang alok ninyo, Don Ernesto. Pero nais kong linawin, hindi para sa sarili kong kapakinabangan, kundi para sa kinabukasan ng aking mga anak
at para sa lahat ng taong nangangailangan. Nagkaroon ng kasunduan. Ililipat si Ramon sa isa sa mga negosyo ni Don Ernesto bilang isang tagapamahala upang masanay sa takbo ng malalaking operasyon. Bagamat kabado, handa siyang harapin ang bagong mundo. Ilang araw makalipas, nagsimula si Ramon sa trabaho. Hindi naging madali ang unang linggo. Sanay siya sa grasa at bakal ng talyer. Ngunit ngayon, mga papeles, meeting at negosyasyon ang kanyang kinakaharap. Maraming empleyado ang nagtataka kung bakit isang mekaniko ang inilagay sa ganoong posisyon. May ilan pang lihim na nagdududa, sinasabing baka kaya lamang siya naroon ay dahil sa simpatya ni Isabela. Ngunit hindi nagpatinag si Ramon. Katulad ng kanyang pagsusumikap sa talyer, nagsipon siya at nagpakita ng malasakit sa mga manggagawa. Sa halip na umupo lamang sa opisina, bumababa siya sa mga planta at kinakausap ang mga tauhan. Mang Ramon, wika ng isang trabahador, bihira po ang tulad ninyo. Ang ibang tagapamahala, hindi man lang kami kinakausap. Ngumiti si Ramon. Pare-pareho lang tayong naghahanap buhay. Kung wala kayo, wala ring takbo ang negosyo. Ang tungkulin ko ay tiyakin na maayos ang lahat. Hindi lang para sa kita, kundi para sa inyong lahat. Nabalitaan ito ni Don Ernesto at labis siyang namangha. Isang linggo pa lang siya rito, pero mas marami nang humahanga sa kanya kaysa sa ilang taon kong mga opisyal. Bulong niya sa kanyang sarili. Isang gabi, habang nag-uusap, sina Ramon at Don Ernesto sa opisina, nagsalita ang bilyonaryo. Ramon, nakikita ko ang sarili kong kabataan sa iyo. Hindi dahil pareho tayo ng pinagdaanan, kundi dahil pareho tayong may paninindigan. Ngunit higit ka sa akin, dahil kahit wala kang yaman, pinili mong manatiling tapat. Bahagyang natawa si Ramon. Don Ernesto, siguro'y dahil wala rin akong ibang alam kundi ang lumaban sa tama. Kung bibitawan ko pa iyon, wala nang matitira sa akin. Diyan ako humahanga sa iyo, tugon ng bilyonaryo. At simula ngayon, hindi lang respeto ang ibibigay ko sa iyo. Isa ka ng kasama, hindi bilang empleyado lamang, kundi bilang kapamilya. Napaluha si Isabela sa gilid habang pinagmamasdan ng dalawang mahalagang tao sa kanyang buhay na unti-unti nang nagkakasundo. Mang Ramon, wika niya, matagal ko nang itinuring na pamilya ang mga anak ninyo. Pero ngayon, nakikita ko na pati si Papa ay natututo na ring yakapin kayo. Sa gabing iyon, muling nagtipon si Ramon at ang kanyang mga anak sa kanilang maliit na bahay. Habang kumakain ng simpleng hapunan, nag-usap sila tungkol sa mga pagbabagong nangyayari. Pa, tanong ni Marco, hindi po ba kayo natatakot sa bagong trabaho ninyo? Ang dami pong nakatingin sa inyo. Tumango si Ramon. Oo anak, natatakot ako. Pero mas malakas ang paniniwala ko na kaya natin ito. Hindi lang ito laban ko, laban din natin para sa kinabukasan. Oo nga po pa, sabat ni Lisa. Kahit anong mangyari, nasa likod po ninyo kami. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Ramon ang matibay na pundasyon na hindi kayang gibain ng anumang unos. Ang pamilya at ang kanilang pagmamahalan. Sa wakas, nakita ni Don Ernesto ang katotohanan at nagbago ang kanyang tingin. At si Ramon, na dating mekaniko lamang, ngayoy nagsisimula ng ituring na kapantay ng isang bilyonaryo. Mabilis ang naging pagbabago sa buhay ni Ramon at ng kanyang pamilya matapos niyang tanggapin ang alok ni Don Ernesto. Mula sa isang simpleng mekaniko na nag-aayos ng mga motorsiklo at lumang sasakyan sa baryo, ngayon ay isa na siyang tagapamahala ng isang sangay ng negosyo ng mga Alvarez. Bagamat hindi naging madali ang pagsisimula, pinatunayan ni Ramon na ang sipag, tapat na paglilingkod at malasakit sa kapwa ay higit na mahalaga kaysa sa karangyaan at karanasan. Unang nagbago ay ang kanilang pamumuhay. Nakalipat sila sa mas maayos na bahay, hindi kalayuan sa baryo, ngunit sapat upang maramdaman nila ang kaginhawaan na matagal nilang pinangarap. Ang bahay ay gawa sa matibay na materyales. May maluwag na sala at sariling kwarto sina Marco at Liza. Sa unang pagkakataon,
Hindi na nila kailangang magtiis sa tumutulong bubong tuwing umuulan o sa kakulangan ng espasyo. Pa, masayang sabi ni Liza isang gabi habang inaayos ang kanyang bagong mesa para sa pag-aaral. Parang panaginip lang po na may sarili na akong sulok para magbasa at magsulat. Dati po kasi, sa ilalim lang ng lampara sa kusina ako nag-aaral. Mumiti si Ramon. Anak, lahat ng ito ay bunga ng iyong tiyaga at panalangin. Pero tandaan, kahit maganda na ang paligid natin, ang tunay na halaga ay nasa puso natin. Huwag mong kalimutan kung saan tayo nanggaling. Samantala, si Marco naman ay lalo pang nagsumikap sa kanyang pag-aaral. Dahil sa rekomendasyon ni Isabela at suorta ng kumpanya, nakatanggap siya ng buong scholarship sa kolehiyo. Pa, hindi na po ninyo kailangang mag-alala sa tuition ko. Lahat ay sagot na. Masayang ibinalita ni Marco. Salamat sa Diyos, sagot ni Ramon sabay yakap sa kanyang anak. Gamitin mo ang pagkakataong ito para ipakita na hindi nasasayang ang lahat ng sakripisyo natin. Ang edukasyon ang magiging puhunan mo para sa mas maganda mong bukas. Habang umuusad ang panahon, si Liza ay pinasok naman ang kursong pang-abogasya. Noon pa man ay pangarap na niyang maging abogado upang ipagtanggol ang mga naaapi. At ngayon ay nagkaroon siya ng pagkakataong matupad ito. Araw-araw ay nagsusumikap siya sa eskwela, dalang inspirasyon ng kanilang pinagdaanan bilang pamilya. Pa, sabi ni Liza isang gabi, kapag abogado na ako, gusto kong ipagtanggol ang mga taong pinipilit na sirain ng mayayaman. Ayokong maranasan ng iba ang mga pinagdaanan natin noon. Tumango si Ramon, punong-puno ng pagmamalaki. Anak, iyan ang pinakamagandang pangarap. Tandaan mo, huwag kang matakot lumaban para sa tama. Dahil ang hustisya, yan ang tunay na kayamanan ng lipunan. Habang abala sa kani-kanilang pangarap ang mga anak, si Ramon naman ay naging mas kilala at iginagalang sa negosyo. Hindi siya tulad ng ibang tagapamahala na nakaupo lang sa opisina. Bumababa siya sa planta, kinakausap ang mga manggagawa at tinutulungan ang mga nahihirapan. Isang trabahador ang nagsabi sa kanya, Sir Ramon, hindi po naming maramdaman na iba kayo sa amin. Para lang kayong tatay namin dito. Salamat to at binibigyan ninyo ng halaga ang hirap namin. Ngumiti si Ramon. Pare-pareho lang tayong nagbabanat ng buto. Tandaan ninyo, walang maliit o malaking trabaho. Lahat ng ito mahalaga. Dahil sa kanyang estilo ng pamumuno, unti-unti ring nagbago ang pananaw ng mga tauhan ni Don Ernesto. Mula sa pagdududa, natutunan nilang igalang at mahalin si Ramon. At sa bawat tagumpay ng sangay na hawak niya, lalo pang lumalawak ang tiwala ng bilyonaryo. Ramon, sabi ni Don Ernesto isang gabi habang sila'y nag-uusap sa kanyang opisina, hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Mas maraming tao ang natutulungan mo ngayon kaysa sa inaasahan ko. At higit sa lahat, na ipapakita mo sa kanila na ang negosyo ay hindi lang para sa kita, kundi para sa kapakanan ng lahat. Bahagyang ngumiti si Ramon at tumugon, Don Ernesto, salamat po sa tiwala. Pero para sa akin, simpleng prinsipyo lang ang sinusunod ko. Kung gagawin mo ang tama, susunod ang lahat. Sa kabila ng mga pagbabago, nanatiling mapagkumbaba si Ramon at ang kanyang pamilya. Hindi nila nakalimutan ang baryong kanilang pinagmulan. Tuwing linggo, bumabalik sila ron upang dumalo sa misa at makipag-usap sa mga dating kapitbahay. Pa, tanong ni Marco minsang pauwi sila, hindi po ba kayo nahihiya na bumalik dito kahit iba na ang ating buhay? Umiling si Ramon. Anak, bakit tayo mahihiya? Dito tayo nagmula. Ang pinagmulan ay hindi ikinahihiya, kundi ipinagmamalaki. Kaya nga dapat bumalik tayo rito para ipakita sa iba na posible ring umangat basta't may sipag, tiwala at pananampalataya. Naging inspirasyon ang pamilya ni Ramon sa buong komunidad. Maraming kabataan ang ginawang huwaran si Marco at Liza, samantalang si Ramon ay kinilala bilang isang halimbawa ng ama na handang magsakripisyo at manatiling tapat sa lahat ng pagkakataon. Isang araw, tinawag sila ng kanilang guro upang magsalita sa eskwela. Sa harap ng mga bata, nagsalita si Ramon. Mga anak, huwag kayong matakot mangarap. Kahit gaano kaliit ang simula, kapag may sipag at tiwala kayo, darating ang araw na makakamit ninyo rin ang tagumpay.
Huwag ninyong kalimutan na ang pinakamahalaga ay manatiling mabuti at tapat. Napuno ng palakpakan ang silid at nakita ni Ramon ang mga ngiti sa mukha ng mga kabataan. Sa mga sumunod na taon, lalo pang umunlad ang kanilang buhay. Ngunit kahit nakabili na sila ng mas magandang bahay at nakaranas ng mas maginhawang pamumuhay, nanatili silang mapagpakumbaba at simple. Ang kanilang puso ay nanatiling nakaugat sa aral ng kanilang pinagdaanan, na ang tunay na kayamanan ay nasa pamilya, sa kabutihan at sa pananampalataya. At sa bawat gabi, habang magkasamang nagdarasal sina Ramon, Marco at Liza, lagi nilang inuusal ang parehong panalangin. Salamat Panginoon sa lahat ng biyaya. Huwag niyo pong hayaan na makalimutan namin ang pinagmulan namin at ang mga taong dapat naming tulungan.